Kabanata 15:21 Ang kamiseta ay hindi isang kamiseta. Spirit Void. Spirit Void. Napaatras si Wang Lin, ang mukha ay mapatla. Bagamat ang lahat ay mukhang ordinaryo, ito'y labis na nakakatakot. Naramdaman ni Wang Lin ang takot mula sa isang Spirit Void Cultivator sa unang pagkakataon. Mas kaunti ang mga Spirit Void Cultivators kumpara sa Nirvana Void Cultivators, at ang kanilang katayuan ay mas mataas. Habang umaatras, dumura si Wang Lin ng ilang beses, dumudugo. Nabangga siya ng isang matandang lalaki mula sa Outer Realm. Bago pa makapagsigaw ang matanda, isang malakas na puwersa ang pumasok sa katawan nito at ang katawan ng matanda ay bumagsak. Subalit bago pa man magkalat ang kanyang laman at dugo, ito ay naging isang maliit na buhay na nilalang na sinipsip ni Wang Lin. Pati na ang kanyang origin soul ay hindi nakaligtas at naabsorb din ni Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Hindi huminto si Wang Lin sa pag-atras, agad siyang sumugod patungo sa mga cultivators ng Outer Realm. Ang malalakas na ugong ng kulog ay umalingaw habang si Wang Lin ay umaatras ng diretsyo sa mga cultivators ng Outer Realm. Ang sinumang matamaan niya ay mabilis na namatay. Nagkaroon ng isang kislap ng killing intent sa mga mata ni Esteemed Nanjiao at handa na siyang sumugod. Ngunit narinig niya ang isang malamig na hininga at dumating si Master Hong Shan. Naramdaman ni Esteemed Nanjiao na parang nawalan siya ng paningin at ito'y napalitan ng pula. Nagbago ang kanyang ekspresyon at agad na umatras, hindi na tinutok ang pansin kay Wang Lin. Ang matandang ito ay hindi pumatay sa loob ng 10,000 taon, kaya't baka nakalimutan na ninyo kung saan nakuha ng matandang ito ang pangalan niya sa Dao. Ipinagwagayway ni Master Hong Shan ang kanyang kamay at walang katapusang pulang liwanag ang sumek. Ang mga pulang liwanag na ito ay hindi nagmula sa malayo kundi mula sa mga katawan ng mga cultivators ng Outer Realm. Parang ang kanilang dugo ay kumikislap mula sa kanilang mga katawan. Ang liwanag ng dugo ay tumagos sa mga katawan ng ilang cultivators, at parang suot nila ang mga maliwanag na pulang kamiseta. Pati ang katawan ni Esteemed Nanjiao ay napuno ng isang pulang kamiseta. Ang mga kamisetang ito ay hindi mga kamiseta. Ngunit ito'y nakakagulat pa rin. Ang malalakas na ugong ng kulog ay umalingaw. Pagkabigla ng mga pulang kamiseta, umabot ang mga malungkot na sigaw. Ang dugo mula sa mga katawan ng mga cultivators ay pinilit na lumabas dulot ng isang kakaibang puwersa. Ang dugo ay na-extract mula sa bawat butas ng kanilang katawan. Ang kanilang mga malungkot na sigaw ay puno ng walang katapusang sakit. Ngayon, ang mga libong cultivator na ito ay talagang nagsusuot na ng mga pulang kamiseta. Nang mabuo ang mga pulang kamiseta, agad silang kumusog. Habang umuukit ang kanilang malungkot na sigaw, ang mga libong cultivator na ito ay mabilis na naging mga mamya at namatay. Ang kanilang mga origin souls ay naipit sa kanilang mga katawan at hindi makalabas. Nang mamatay ang kanilang mga katawan, ang enerhiya ng kamatayan ay damaloy papunta sa kanilang mga origin souls, na nagbigay sa kanila ng isang buhay na patay. Kung ito lang ang nangyari, hindi nito maipapakita ang mga paraan ni Master Hong Shan. Inihagis niya ang kanyang kamay at ang mga mata ng mga patay na katawan na suot ang mga pulang kamisete ay nagbigay ng mabagsik na liwanag ng dugo. Parang kontrolado sila, sumugod sila sa mga cultivators ng Outer Realm at nagsimula ng isang massacre. Ibabalik niyo sa akin ang aking dugo. Gusto ko ng dugo, gusto ko ng dugo. Ibigay mo ang iyong dugo, ang katawan ko ay masakit, ang katawan ko ay matuyo. Gusto ko ng dugo. Kakaibang mga daing ang nagmumula sa mga cultivators na ito. Gusto nila ng dugo. Matapos mawala ng dugo, ang sakit na naramdaman nila ay hindi kayang intindihin ng iba. Si Esteemed Nanjiao ay may pulang kamisete din sa kanyang katawan. Dumura siya ng isang bangkos ng spiritual force at ang kanyang mukha ay naging mapatla. Nagbago ang ekspresyon niya, pagkatapos ang kanyang katawan ay nanginginig at bumagsak. Nang bumagsak ang katawan niya, ang kanyang origin soul at ang mga mata niya ay napuno ng walang katapusang takot at pangamba. Bahagya niyang naalala ang isang alamat na kumalat sa Outer Realm 10,000 taon na ang nakalilipas. Isang nakakatakot na rumor tungkol sa ikalawang Sealed Realm War. Ang rumor ay nagsasalita lamang tungkol sa isang tao. Bloodshot Child. Ikaw ang Bloodshot Child. Nagkaroon ng isang kislap ng lamig sa mga mata ni Master Hong Shan nang sumugod siya kay Esteemed Nanjiao. Papatahimikin na niya. Sa puntong ito, sa pangalawang alon ng mga cultivators ng Outer Realm, ang mga ekspresyon ng dalawang third step cultivators ay nagbago ng malaki. Pinagkagat nila ang kanilang mga ngipin at sumugod kay Master Hong Shan. Kilalang kilala ni Master Enlighten East ang taong iyon mula sa mga nakakatakot na rumor, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki. Tumigil siya sa pagtuon kay Jolin, Lingdong, at ang Heaven-Splitting Axe at sumugod kay Master Hong Shan. Tatlong third step cultivators. May isang pirasong matinding pagkamuhi sa mukha ni Esteemed Nanjiao habang siya ay umatras, at ipinagwagayway niya ang kanyang kamay. Kumuha siya ng isa pang katawan at pumasok dito.
Pagkatapos, ipinagwagayway niya ang kanyang kamay at tatlong bola ng laso na kasing laki ng kamao ang lumitaw. Sinalubong nila ito kay Master Hong Shan. Apat na third step cultivators. Ang Fire Sparrow Clan ancestor ay pinigilan ng kanyang mga ngipin at iniwasan si Wang Lin. Tumungo na rin siya patungo kay Master Hong Shan. 5 na third step cultivators para kalabanin si Master Hong Shan. Si Master South Cloud ay hindi nakatingin kay Master Hong Shan o sa maraming cultivators ng Outer Realm. Tumungo siya sa Realm Sealing Formation. Ang kanyang misyon ay napakahirap, kailangan niyang ayusin ang butas sa Realm Sealing Formation. Hindi pa handa ang Inner Realm, kailangan pa nito ng ilang panahon. Hindi maaaring buksan ang Realm Sealing Formation. Nararamdaman ni Master South Cloud ang pagkabahala habang papalapit siya sa formation. Agad niyang nakita si Ling Dong at Zhou Jin. Wang Lin, ipahiram mo sa matandang ito ang mga ito. Ang boses ni Master South Cloud ay magaspang na umalingaw sa mga bituin. Agad na nagpadala si Wang Lin ng mensahe habang umaatres at nagpapagaling. Si Ling Dong at Zhou Jin ay agad na lumipad patungo kay Master South Cloud at nagsanib ang kanilang mga kamay. Ang dalawang ito, protektahan ng matandang ito. Hindi nagsalita ng marami si Master South Cloud, at matapos magbigay ng utos, siya'y tumungo sa Realm Sealing Formation. Mabilis niyang binuo ang mga seals at malalaking bilang ng mga restrictions ang lumipad patungo sa Realm Sealing Formation. Si Grandmaster Yun Luo ay nasa Outer Realm na napapaligiran ng higit sa 100,000 cultivators. Kunso ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na dahil sa aksidente sa Realm Sealing Formation, makakaranas sila ng ganitong malaking kasawian ng pumasok. Ang Heaven Splitting Axe ay ang pinakamalaking issue. Ngayon, dahil wala nang humahadlang dito, pinapanan nito ang mga cultivators. Maliwanag itong nakikita mula sa malayo, at sa bawat pagbagsak nito, 5,000 na cultivators ang namamatay ng malupit. Itinaas ni Grandmaster Yun Luo ang kanyang kamay. Itinutok ang kanyang daliri sa axe at mahinang sinabi, sa ganitong maikling panahon, ang Outer Realm ko ay nawala ng halos 20,000 cultivators. Heaven Punishment Palace, Sword Clan, Soul Breaking Strike, pigilin ng pang-akit na iyon. Habang umalingaw ang kanyang boses, tumaas ang mga mata ng mga cultivators na nakasuot ng itim sa paligid ng Heaven Punishment Palace. Agad silang sumugod patungo sa Heaven Splitting Axe nang walang pag-aalinlangan. Habang muling bumagsak ang pang-akit, ang halos 1,000 na cultivators ay tahimik na nagpakita. Pare-pareho nilang inugoy ang kanilang mga kamay at isang itim na espada na parang anino ang lumitaw at sumugod sila. 1,000 sinag ng enerhiya ng espada ang nagtipon at tumama patungo sa pang-akit. Ang malalakas na ugong ng kulog ay umalingaw at tumigil sandali ang pang-akit. Ang enerhiya ng espada ay gumuho at ang 1,000 cultivators ay dumura ng dugo. Ngunit hindi sila tumigil doon. Inugoy nila ang kanilang mga kaliwang kamay. Ang kanilang dugo ay nagsanib sa kanilang mga espada at pinakawalan nila ang mga sinag ng enerhiya ng espada na tinay ng dugo. Nagningning ang mga mata ni Grandmaster Yun Luo habang tinitingnan si Wang Lin mula sa malayo. Ang kanyang kamay na parang jade ay bumuo ng isang seal at itinuro kay Wang Lin. 3 matatandang miyembro ng Sealing Extermination Clan, pakisuyo alagaan ang batang ito. Anuman ang halaga, ipagtabuyan o patayin siya. Pagkatapos magsalita ni Grandmaster Yun Luo, 3 mga liwanag na parang multo ang lumitaw sa likod niya at naging 3 figure na nakasuot ng mga purple robes. Ang mga tao sa purple ay parang mga sovereign. Ang kanilang mga itsura ay natatakpan ng kanilang mga robes. Hindi sila nagsalita at sumugod sila kay Wang Lin. Sa puntong ito, dumating na ang mga cultivators ng Cloud Sea. Ang 10,000 cultivators ay nagsimulang makipaglaban ng brutal laban sa mga nag-invade na cultivators. Ang digmaan ay sobrang tindi mula sa umpisa. Ang mga galit na daing ay umalingaw, ang massacre ay nagsimula, at ang mga aura ng dugo ay kumalat ng mabilis. Isang cultivator mula sa Cloud Sea ang pumatay ng isang cultivator mula sa Outer Realm, ngunit bago pa siya makatingin, isang espada ang tumagos sa kanyang katawan. Isang cultivator mula sa Outer Realm ang dumaan mula sa likod at hinawakan ang espada upang magtuloy sa susunod na target. Glory to the Cloud Sea, ang nag-iisang cultivator mula sa Cloud Sea na namamatay ay pilit na lumingon upang makita ang kanyang bayan sa huling pagkakataon. Ngunit lumabo ang kanyang paningin at naglabas siya ng isang malungkot na ngiti bago pinili na mag-self-destruct. Kung mamamatay siya ng malakas. Ang isang malalakas na ugong ng kulog ay umalingaw nang ang cultivator mula sa Cloud Sea ay sumabog at naglabas ng isang malakas na aura ng pagkawasak na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa malayo pa, isang kalalakihan mula sa Cloud Sea na may mga sugat ay natatakpan ng dugo. Marami pang dugo ang umaagos mula sa kanyang katawan. Mayroon ding 4 na flying swords na tumagos sa kanya, nagdulot ng malawak na pagkawasak. Subalit, siya ay sumugod pa rin habang tumatawa na parang hindi niya nararamdaman ang sakit.
Nilapitan niya ang cultivator mula sa outer realm, at nang makalapit, ang kanyang katawan ay sumabog, bumuo ng isang malakas na shockwave upang mamatay kasabay ng cultivator mula sa outer realm. Sa mas malayo, ang isang cultivator mula sa outer realm sa ikatlong Heaven's Blight ay gumagalaw na parang kidlat. Madalas, malalaking bilang ng mga cultivators mula sa Cloud Sea ang namamatay tuwing siya ay dumaan. Sa gitna ng kaguluhan sa labanan, tila walang makakapigil sa kanya. Dumating siya sa harap ng isang cultivator mula sa Cloud Sea at ang kanyang kamay ay tumagos sa dibdib ng cultivator na iyon. Kinuha niya ang puso ng cultivator at nagpakita ng isang malupit na ngiti. Kinalukot niya ang puso sa kanyang kamay, at nang malapit na siyang umalis, nagkunot ang kanyang noo. Ang cultivator mula sa Cloud Sea na may pusong tinanggal at origin soul na wasak ay ginamit ang natitirang lakas sa kanyang katawan upang hawakan ang cultivator. Ang lakas ng mga langgam. Ang cultivator mula sa outer realm ay tumawa at ipinagwagayway ang kanyang kamay. Ang katawan ng cultivator mula sa Cloud Sea ay bumagsak at itinapon palayo. Lumipad ang kanyang ulo at itinapon sa malayo. Ngunit, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng puot mula nang siya ay nabubuhay, nakatitig sa cultivator mula sa outer realm. Pinanood niyang ang cultivator mula sa outer realm ay nakalibot ng malaking bilang ng mga cultivators mula sa Cloud Sea dahil sa pagkaantala. Hindi na nila pinilit na lumaban, ang lahat ay pinili mag-self-destruct. Kung hindi ka pinatay ng self-destruction ng 10 cultivators, baka 100. Kung hindi ka pinatay ng 100, baka 300. Habang ang mga ugong ng self-destructions ay umalingaw, ang destructive force ay winasak ang cultivator mula sa outer realm. Kahit sa kanyang kamatayan, ang tanging narinig niya ay ang 5 salitang nakakagulat sa kaluluwa. Glory to the Cloud Sea. Ang pinitpit na ulo ay isinara ang mga mata habang lumilipad papalayo at tinangay ng mga alon ng spell ng cultivator mula sa outer realm. Kabanata 15:22 Tatlong selyo. Mga taon nang lumipas, isang cultivator na bahagi ng unang laban sa Cloud Seal ang nagmula sa isang maliit na Nirvana Scryer na cultivation at naging isang cultivator ng unang Heaven's Blight. Siya ngayon ang pinuno ng isang maliit na sekta sa Cloud Sea. Karapat-dapat siya upang magturo ng Dao, at sa isa sa kanyang mga lektura, nagtanong ang isang disipulo kung ano ang ibig sabihin ng kaluwalhatian. Ganito ang kanyang sagot. Ang kaluwalhatian ay isang kalooban, isang magulong kalooban. Isang kaisipan lamang ang nasa kaloobang ito, at iyon ay huwag hayaang umatras ka. Huwag hayaang makapagpatuloy ang kalaban kahit isang hakbang pa. Kahit mamatay ka, kailangan mong mamatay ng may kalakasan. Subalit, hindi lahat ng cultivator ay maaaring pumasok sa ganitong uri ng kabaliwan. Sa wakas, tayo ay natatakot pa rin sa kamatayan, lalo na pagkatapos mamatay ang mga cultivator sa paligid mo. Lalo na kapag ang 10,000 cultivators ay namatay at ang natira ay ilang libo na lamang. Sino ang hindi natatakot sa kamatayan? Ang sandaling kaluwalhatian ay isang ilusyon lamang. Hindi maraming tao ang makakaranas ng kaluwalhatian sa harap ng kamatayan, ngunit noon, may isang tao na nagsabi ng isang pangungusap na nagbago ng lahat, ipinakita niya sa amin kung ano ang tunay na kaluwalhatian, tandaan ko pa rin ang pangungusap na iyon, hindi ko ito malilimutan. Bawat pagkakataon na naiisip ko ito, parang naruroon ako sa lugar na iyon, at ang dugo ko'y naglalagablaw. Ang mga mata ni Wang Lin ay namumula habang siya ay umatras. Nakita niya ang lahat ng ito, ang kabaliwan ng mga cultivators ng Cloud Sea. Nakita niya ang mga mukha na nagbabalik tanaw ng masaya at nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na aura. Patayin, 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 patayin. Biglang lumingon si Wang Lin at sumugod sa hanay ng kalaban. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at isang napakalaking apoy ang sumabog patungo sa harapan. Lahat ng mga cultivators mula sa outer realm na hamarang sa kanyang daraanan ay namatay. Ipinagwagayway niya ang kanyang kanang kamay at ang kulog ay umalingaw sa buong mundo. Ang walang katapusang kulog ay nilamon ang mga cultivators mula sa outer realm. Puno ng mga cultivators mula sa outer realm ang kanyang paligid. Si Wang Lin ay lumayo sa mga cultivators ng Cloud Sea at sumugod sa gitna ng hanay ng kalaban. Ang mga mata ni Wang Lin ay pula mula sa pagpatay. Wala siyang ideya kung gaano karami na ang napatay niya. Alam lang niya na ang lahat ng cultivators sa paligid niya ay kalaban. Ang liwanag ng dugo ay kumikislap, at ang dugo na espada ay pumulibot kay Wang Lin, kinukuha ang buhay ng mga cultivators mula sa outer realm. Sa sandaling ito, tatlong mga liwanag na parang multo ang sumabog mula sa hanay ng outer realm patungo kay Wang Lin. Nang malapit na sila kay Wang Lin, naging tatlong cultivators na nakasuot ng purple robes. Ang tatlong cultivators na ito sa purple robes ay lumutang doon. Ang kanilang mga kamay ay bumuo ng mga seal at nagsimula silang magdasal. Bilang isang inapo ng Silang Extermination Clan, inaalay ko ang aking buhay upang tawagin ang spell ng aming clan upang silyuhan ang lahat ng kanyang origin energy. Selyo.
Bilang isang inapo ng Silang Extermination Clan, inaalay ko ang aking buhay upang tawagin ang spell ng aming clan upang silyuhan ang lahat ng kanyang vitality. Selyo. Bilang isang inapo ng Silang Extermination Clan, inaalay ko ang aking buhay upang tawagin ang spell ng aming clan upang silyuhan ang buong katawan niya. Selyo. Habang sabay-sabay na umalangaw ang tatlong boses, tatlong sinag ng liwanag ang lumabas mula sa pagitan ng kanilang mga noo. Ang mga liwanag na ito ay nagdala ng walang katapusang presyon at tumama patungo kay Wang Lin. Sa gitna ng kanyang pagpaslang, tumingin si Wang Lin paitaas. Ang kanyang mga mata na puno ng dugo ay punong-puno ng kabaliwan. Sa maikling pagpatay, natupok niya ang isang malaking halaga ng origin energy. Hindi siya nakikipaglaban sa isang tao, kundi sa 10,000 tao. Wala nang mga komplikadong galaw, tanging kung ilang invaders ang kaya niyang patayin. Ang lahat ng spells ay naging napakasimple sa larangan ng digmaan na ito, kailangan lamang nilang patayin, patayin, patayin. Ang tatlong selyo mula sa Silang Extermination Clan ay humiyaw sa buong kalawakan at agad na tumama kay Wang Lin. Ang mga selyo mula sa Silang Extermination Clan ay hindi kayang labanan. Kung ang kanilang mga selyo ay kayang pigilan, hindi magiging ganoon kalakas ang Silang Extermination Clan. Nagpalakas si Wang Lin ng isang sigaw. Nang dumating ang tatlong selyo, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagbigay ng isang malakas na suntok. Ang suntok ay umatungal sa hangin at isang napakalaking, phantom na kamao ang lumitaw. Dumaan ito sa mga selyo nang hindi nila mag-alaw ang mga ito. Nang dama po ang tatlong selyo kay Wang Lin, ang phantom na kamao ay tumama sa tatlong figure na nakasuot ng purple. Ang unang selyo ay dama po sa pagitan ng mga mata ni Wang Lin. Ang selyo ay pumasok sa kanyang katawan at tinataka ng kanyang origin energy. Ang pangalawang selyo ay damapo din sa pagitan ng kanyang mga mata. Ang mukha ni Wang Lin ay mabilis na tumanda hanggang siya ay naging isang matandang tao. Ang pangatlong selyo ay damapo sa parehong oras. Ang katawan ni Wang Lin ay nayanig. Ang kanyang 7-star Ancient God Power ay mabilis na umalis mula sa kanyang katawan at tinatakan sa pagitan ng kanyang mga mata. Ang tatlong selyo ay kumislap ng malakas sa pagitan ng mga mata ni Wang Lin. Habang kumikislap sila, walang katapusang mga sanga ang kumalat sa katawan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, parang siya ay natatakpan ng isang net ng liwanag. Ang kanyang origin energy, vitality, at lakas pisikal ay ganap na natatakan. Ngunit ang presyo ng pagtatakip kay Wang Lin ay ang kanilang buhay. Sa sandaling tinatakan ng tatlong matatanda sa purple robe si Wang Lin, tinamaan sila ng suntok ni Wang Lin. Isang malupit na hangin ng hamampas at ang mga hood na natatakpan ng kanilang mga mukha ay tinangay. Nanatili silang kalmado at wala ni isang takot sa kanilang mga mata. Nang dumating ang unang suntok, isinara nila ang kanilang mga mata. Inampun sila ng Sovereign Council nung bata pa sila upang silyuhan ng isang third-step cultivator. Ang kanilang tanging halaga ay ang magbigay ng kanilang buhay upang silyuhan ng isang third-step cultivator. Isang malupit na ugong ng kulog ang umalingaw nang dumaan ang phantom na kamao ni Wang Lin sa kanila. Ang kanilang mga purple robes ay napunit, ang kanilang mga laman ay naglaho, at ang kanilang mga origin souls ay gumuho. Kahit na sila ay namatay, hindi nawala ng kanilang mga selyo. Pinagmamasdan ito ni Grandmaster Yun Luo mula sa malayo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro kay Wang Lin. Nagbigay siya ng utos at ang mga cultivators mula sa Outer Realm ay sumugod kay Wang Lin. Siya ay natataka na, patayin siya at makakapasok kayo sa Ancient Star System ranking. Ang taong ito ay wala ng silbi, patayin siya. Pinatay niya ang 5 bilang na mga kasamahan namin. Isa siyang malakas na third-step cultivator. Ngayon, papatayin namin siya at igigiit ang Inner Realm. Naubos na ang lakas ni Wang Lin, kaya hindi na niya kayang manatili sa ere at nagsimulang malaglag. Sa isang iglap, 10,000 cultivators ang nagsama-sama at nilapitan siya na may matinding killing intent. Itinapon nila ang kanilang mga yaman kay Wang Lin. Ang mga malalakas na ugong ng kulog ay umalingaw at tinamaan si Wang Lin ng 5 bilang na mga yaman. Kahit wala na siyang cultivation, mayroon pa rin siyang malakas na katawan. Sa ilalim ng matinding impact na ito, dumura si Wang Lin ng dugo. Silang Extermination Clan. Sigaw ni Wang Lin habang ang kanyang natatakdang cultivation, vitality, at ancient god power ay damaloy patungo sa mga selyo sa pagtatangkang makalabas. Ang mga malalakas na ugong ng kulog ay patuloy na umalingaw habang libu-libong flying swords ang tumama sa kanyang katawan. Ang tunog ng pumutok na mga bagay ay umalingaw at dumura muli si Wang Lin ng dugo, ngunit may kislap ng malamig na galit sa kanyang mga mata. Matapos ang isang malaking bilang ng mga yaman, ang 10,000 cultivators ay nagsama-sama at ang kanilang mga spells ay bumagsak sa kanya. Isang matandang lalaki mula sa Outer Realm ang lumapit. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng malakas na sigaw. Pumunta ka sa impyerno. Ang kanyang kanang kamay ay sumugod patungo sa noo ni Wang Lin at bumagsak.
Ngunit nang damapo ang kanyang palad, naglabas ang matandang lalaki ng isang masakit na sigaw at itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang katawan ni Wang Lin ay sobrang lakas, kaya nabasag ang mga buto sa kanang kamay ng matandang lalaki. Sa sandaling iyon, dumating pa ang higit pang mga cultivators mula sa Outer Realm. Pumailan lang ang mga spells at higit sa 10 katao ang nagdala ng kanilang mga palad patungo kay Wang Lin. Ang mga malalakas na ugong ng kulog ay umalingaw at dumura muli si Wang Lin ng dugo. Ang daan-daang, libo-libo, at 10,000 mga tao ay naglunsad ng kanilang mga spells. Sa ilalim ng bombardment na ito, lalong dumami ang mga sugat sa katawan ni Wang Lin, ngunit ang malamig na galit sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Huwag kayong magsawa, hindi pa rin sapat. Ito lang ba ang lakas nyo? Mahina ang boses ni Wang Lin, ngunit ang mga cultivators dito ay hindi pangkaraniwan, kaya malinaw nilang narinig ito. Napaka-arogante. Patayin siya. Lahat sumugod, hindi kami naniniwala na hindi namin kayang patayin ang taong ito. Ano bang klase ng katawan mayroon siya? Nakakatakot. Hindi lamang ang mga cultivators mula sa Outer Realm ang nagulat, kundi pati na rin ang mga cultivators ng Cloud Sea. Habang binabalikan nila ang nakagugulat na eksenang ito, naalala nila ang pagkakakilanlan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, naging baliw ang lahat ng mga cultivators ng Cloud Sea. Gusto nilang magmadali upang protektahan si Wang Lin. Ang lakas pisikal ni Wang Lin ay hindi lamang ikinagulat ang mga cultivators mula sa Outer Realm, kundi pinatindi pa ang kanilang killing intent. Bawat isa ay ginamit ang kanilang buong cultivation at inilunsad ang kanilang pinakamatinding spells. Ang buong Star Domain ay niyanig dahil sa kanila. Ang bagyong ito ay umalingaw at sumugod patungo kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Grandmaster Yunluo, na pinagmamasdan ang lahat ng ito, ay nagbago ng malaki. Ang mga bitik ay lumitaw sa kanyang kanang kamay na ginagamit upang mag-divinate at dumadaloy ang dugo mula dito. Huwag! Ang taong ito ay hindi kayang patayin ng ganito. Malapit na siyang magbigay ng utos, ngunit huli na siya. Habang ang bagyong nilikha ng malalakas na spells mula sa 10,000 cultivators ay sumasabay, may isang kislap ng galit sa mga mata ni Wang Lin. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at pinayagan ang bagyong dumating. Isang malalakas na ugong ng kulog ang umalingaw. Sa loob ng bagyong ito, ang katawan ni Wang Lin ay puno ng mga sugat. Pati na ang kanyang mga mata ay kumupas, at siya ay malubhang nasugatan. Dumura siya ng dugo, ngunit sa loob ng kanyang kumupas na mga mata ay matindi ang kanyang kaloobang makipaglaban. Ang bagyong ito ay umungol at patuloy na binombarda ang katawan ni Wang Lin. Gayunpaman, ginamit ni Wang Lin ang lakas na ito upang sirain ang unang selyo. Sa sandaling bumagsak ang selyo ng Origin Energy, itinataas ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagsulong-pasulong. Ipinagwagayway niya ang kanyang kamay, at sumak ang ethereal fire, at ang mga masakit na sigaw ay umalangaw-ngaw. Ang pangalawang selyo ay bumagsak. Ang matandang mukha ni Wang Lin ay mabilis na bumalik sa kabataan at ang mga sugat sa kanyang katawan ay mabilis na gumaling. Ang pangatlong selyo ay bumagsak at ang kanyang ancient god power ay rumagasa mula sa pagitan ng kanyang mga mata, pinupuno ang buong katawan niya. Sapat na ba kayong lahat na inatake? Umalingaw-ngaw ang boses ni Wang Lin mula sa loob ng bagyo. Kabanata 15:23 Pagkatalo. Ang pagpatay sa larangan ng digmaan ay hindi dapat tahimik. Sa kasalukuyan, ang saklaw ng labanan ay sobrang lapad at ang mga malupit na pagkamatay ng mga cultivador ay isang bagay na hindi pa nakita sa loob ng 10,000 taon. Pati na ang labanan sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance ay hindi umabot sa kinalalagyan ng labanan nito sa isang maikling panahon. Ngunit sa kasalukuyan, nang magsalita si Wang Lin, ang buong larangan ng digmaan sa paligid niya ay biglang naging tahimik. Ang lakas ng katawan ni Wang Lin ay nagdulot ng hindi maisip na pagkabigla sa 10,000 cultivador na umaatake. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng takot. Natatakot sila. Hindi nila naiintindihan kung anong uri ng cultivador si Wang Lin na may ganoong kalakas na katawan. Ang lakas ng katawan niya ay nakakatakot. Sa isang maikling panahon, nakaligtas si Wang Lin mula sa kanilang matinding pag-atake. Partikular na ang matandang lalaki na nabalian ng braso ay puno ng walang katapusang takot, at sa mga sandaling ito, hindi na siya nag-atubiling umatras. Dahil dito, ang mga 10,000 cultivador ay umatras ng mabilis. Ang kanilang pag-urong ay nagdulot ng kagalakan sa mga cultivador ng Cloud Sea. Ang eksenang ito ay parang isang dosis ng adrenaline na ipinasok sa kanilang mga katawan. Kaluwalhatian sa Cloud Sea. Kaluwalhatian sa Panginoon ng Sealed Realm. Kaluwalhatian sa Cloud Sea. Kaluwalhatian sa Panginoon ng Sealed Realm. Ang mga sigaw ay umalingaw ng malakas. Sa mga sandaling ito, lahat sila ay nakatingin kay Wang Lin, na lumabas mula sa bagyo at ipagpatuloy ang pagpatay. Nang lumabas si Wang Lin mula sa bagyo, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding intensyon ng pagpatay. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at bumagsak ang bagyo. Kumalat ito sa lahat ng direksyon.
Sa sandaling iyon, lumakad si Wang Lin pasulong. Ang ethereal fire at kidlat ay tumama sa mga cultivador sa paligid. Ang mga malulupit na sigaw ay muling umalingaw at nagpatuloy ang digmaan. Sa patuloy na pagpatay, napagod si Wang Lin. Ang kanyang mga sugat ay mas malala kaysa sa nakita sa ibabaw. Siya ay tinamaan na ng malubhang mga pag-atake mula sa 10,000 cultivador. Maging ang bilis ng pag-recover ng isang 7-star Ancient God ay tila hindi kayang makahabol sa matinding digmaan. Ang mga mata ni Wang Lin ay namumula-mula sa patuloy na pagpatay. Alam niya na malayo pa ang katapusan ng labanan, ngunit hindi siya maaaring umatras. Dahil lumabas si Wang Lin, ang morale ng mga cultivador ng Cloud Sea ay tumaas ng husto. Bagamat sila ay nakaranas ng matinding casualty, sa mga sandaling ito, naglunsad sila ng isang matinding counterattack. Ang mga formations na itinuro sa kanila ni Master Hong Shan ay nakaukit sa kanilang mga isipan. Sa mga sandaling ito, ang natitirang 30,000 cultivador ay nagsimulang mag-set up ng formation. Pagkatapos nilang magsimula, tila alam ng mga Outer Realm cultivador na kailangan nilang magsagawa ng masugid na pagpatay upang pigilan ang formation mula sa pagtatayo. Isa ay maaaring pagkakataon, dalawa ay maaari ring pagkakataon. Ngunit 3, 4, 5, at 6 na beses ay hindi na pagkakataon. Ang formation ng Cloud Sea ay hindi maitatayo anuman ang bigat ng casualty. Ang mga cultivador mula sa Outer Realm ay puno ng intensyon ng pagpatay. Bagamat ang ilan ay natatakot dahil kay Wang Lin, karamihan ay puno pa rin ng intensyon ng pagpatay. Sila ay dumaan mula sa Outer Realm na parang walang limitasyon. Lahat ng ito ay dahil sa isang tao. Grandmaster Yun Luo. Si Grandmaster Yun Luo ay malalim sa loob ng isang malaking pangkat ng mga cultivador mula sa Outer Realm. Ang kanyang mga kamay na parang jade ay gumagawa ng mga seal at mga senyales ng divination ay kumikislap sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang jade at itinutok ito pasulong. Ipinapadala ang mga utos. Ang hukbo ay nahati sa 4 na seksyon at pumasok sa Inner Realm. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang hukbo ay parang may kaluluwa. Si Grandmaster Yun Luo ay patuloy na nag-divinate at nakikita ang lahat ng mga posibleng panganib. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin magawang itayo ng mga cultivador ng Cloud Sea ang formation upang patayin ang kalaban. Tuwing ang isang formation ay malapit ng may tayo, itinutok ng babae ang kanyang kamay at isang malaking bilang ng mga cultivador ay sumugod upang pigilan ang pagtatayo ng formation. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap na parang kidlat habang tinitingnan niya sa malayo si Grandmaster Yun Luo. Ang intensyon ng pagpatay ay lumitaw sa kanyang mga mata. Si Master Hong Shan, na nakikipaglaban sa 5 third-step cultivador, ay tumangala din kasama si Wang Lin. Si Master Hong Shan ay nasa mid-stage ng Arcane Void at isang hakbang na lang mula sa late stage. Buong-buo niyang hawak ang kalamangan habang nakikipaglaban sa 5 third-step cultivador, ngunit siya ay nahirapan pa rin ng ilang sandali. Maaring sabihin na si Master Hong Shan ay may mahalagang papel sa labanan nito. Pinigil niya ang lahat ng mga third-step cultivador sa tabi ng pinuno ng Heaven Punishment Palace, na nahulog sa jade mula sa Panginoon ng Sealed Realm. Ito ay nagdulot upang walang third-step cultivador na makialam kay Wang Lin o pigilan si Master South Cloud mula sa pag-aayos ng Realm Sealing Formation. Nang tumingala siya, isang kislap ng intensyon ng pagpatay ang sumak sa kanyang mga mata. Ibinangon niya ang kanyang kamay at isang pulang ulap ang pumulibot sa kanyang katawan kasama ang iba pang 5 third-step cultivador na nakikipaglaban sa kanya. Pagkatapos, sila ay sumugod kay Grandmaster Yun Luo. Kung hindi mamamatay ang babaeng ito, ang labanan na ito ay magtatagal pa. Si Master Hong Shan ay sumigaw at sumugod habang ang 5 third-step cultivador ay nakikipaglaban sa kanya. Pamunit siya sa void at lumitaw sa tabi ng Realm Sealing Formation. Nagpatuloy siya at sumugod patungo kay Yun Luo. Ang mga ekspresyon ng mga cultivador sa paligid ni Grandmaster Yun Luo ay malaki ang pagbabago at sumugod sila pasulong. Tanging si Grandmaster Yun Luo lamang ang nanatiling kalmado, at may bahagyang pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Palagi siyang mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Sa loob at labas ng mga realm, 3 tao lamang ang karapat-dapat sa kanyang mga mata. Maging si Master Hong Shan ay hindi karapat-dapat. Naghihintay siya kay Master Hong Shan o kay Master South Cloud na dumating. Sa sandaling dumating si Master Hong Shan, nagsimulang magulan ng yelo at nilamon ang Inner Realm. Ang 9 na frozen na planeta sa Ancient Star System ay nayanig. Ang batang lalaki sa loob ng yelo ay ngumiti at isang hakbang ang inusad. Ang gumalaw ay hindi ang kanyang katawan kundi ang malaking piraso ng yelo. Ang yelo ay nayanig at nawala ng walang bakas. Sa sandaling nawala ito, muling lumitaw sa labas ng Realm Sealing Formation at sumugod patungo sa puwang. Habang si Master Hong Shan ay papalapit upang patayin si Yun Luo, ang malamig na enerhiya ay sumabog mula sa puwang ng formation.
Ang malaking yellow ay hindi lamang pumutok sa formation, kundi pinalaki pa ang puwang at pumasok sa inner realm. Pagpasok nito sa inner realm, ang yellow ay gumuho sa mga hindi mabilang na piraso. Ang mga piraso ay naging isang hindi maipaliwanag na ice storm na sumugod patungo sa 30,000 cultivar ng Cloud Sea. Kasabay nito, ang batang lalaki sa loob ng yellow ay nagpakita ng isang malupit na sulyap at lumapit kay Master Hongshan. Bloodshot child, noon tayo pareho'y mga bata. Nakipaglaban tayo ng maraming beses, ngunit hindi nasiyahan. Ngayon, makikipaglaban tayo muli. Ibalik mo ang iyong orihinal na katawan, ang maliit na avatar na ito ay hindi sapat upang makipaglaban sa matandang ito. Wika ng batang may malamig na itsura sa isang walang malasakit na tinig. Habang kumakalat ang kanyang boses, siya ay malapit nang makarating kay Master Hongshan. Ang ekspresyon ni Master Hongshan ay seryoso, ngunit hindi siya nagsalita. Tumapak siya pabalik at lumitaw sa harap ng ice storm na sumugod sa Cloud Sea. Ibinangon niya ang kanyang manggas at ang bagyo ay nabasag. Ngunit sa sandaling nabasag ang bagyo, ang ekspresyon ni Master Hongshan ay labis na nagbago. Isang pulang anino ang lumitaw sa loob ng bagyo. Ang pulang anino ay kumikislap at hindi hihigit sa 100 talampakan ng layo mula kay Master Hongshan. Ito ay sumabog patungo kay Master Hongshan ng hindi maipaliwanag na bilis. Pagkatapos magbanggaan, ang pulang anino ay mabilis na umatras. Ipinakita ang isang babaeng nakasuot ng pula. Ang babaeng ito ay siyang gumamit ng 3 patak ng kanyang essence blood upang tawagin ang 3 multo. Isa siya sa mga Celestial Imperial Concubines. Ang mukha ni Master Hongshan ay mapatla at umatras ng ilang hakbang. Isang marka ng dugo ang lumitaw sa kanyang dibdib. Ang markang ito ay mukhang ulo ng isang multo at mabilis itong kumalat. Pareho ka pa ring kasuklam-suklam tulad ng dati, wala ka ni isang pagbabago. Tinitigan ni Master Hongshan ang batang may malamlam na itsura at ang babaeng nakasuot ng pula. Dahil sa paglitaw ng babaeng nakasuot ng pula, hindi tuluyang nag-disintegrate ang ice storm. Ang natitirang bagyo ay pumulibot sa mga cultivador ng Cloud Sea at narinig ang tunog ng pag-crack. Ang mga cultivador ng Cloud Sea ay natabunan ng hamog yelo at naging mga eskultura ng yelo na bumagsak. Sa isang saglit, halos 10,000 cultivador ang namatay. Ang pagkamatay ng halos 10,000 cultivador ay nagdulot ng takot sa mga cultivador ng Cloud Sea. Sa harap ng ganitong simpleng ngunit nakakatakot na kamatayan, maging ang kanilang kaluwalhatian ay nanginginig at hamina. Dahil sa sinabi ng babaeng nakasuot ng pula, nagsimula nang bumagsak ang kanilang kaluwalhatian. Yung maliit na babae, si Yunluo, ay nakapagplano na ng lahat. Ang layunin ng labanan na ito ay upang patayin kayo at si Master South Cloud. Inisip ng malamig na batang lalaki na susubukan mong iligtas ang mga ants ng Cloud Sea sa pamamagitan ng pagpigil sa bagyo. Pinili ni Yunluo na hindi mo ako mapansin sa panahong ito, kaya nagkubli ako sa loob upang maghatid ng isang mabigat na suntok. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa natirang mga cultivador ng Cloud Sea. Ang lahat ay bahagi ng plano ng kalaban. Ano nga ba ang halaga ng kanilang kaluwalhatian? Maging si Master Hongshan ay nahulog sa kanilang plano. Ano nga ba ang mayroon sila upang magpatuloy na lumaban? Sa sandaling nag-collapse ang kanilang kaluwalhatian, ang pang-aalipusta sa mga mata ni Grandmaster Yunluo ay lalong naging mas matindi. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang jade at inilunsad ang matinding labanan. Ang hindi mabilang na mga cultivador ay sumugod patungo sa mga cultivador ng Cloud Sea na nawalan na ng kaluwalhatian. Malaki ang naging casualty. Habang umingiti, hindi pinansin ng babaeng nakasuot ng pula si Master Hongshan kundi dumireko patungo kay Master South Cloud, na nag-aayos ng Realm Sealing Formation. Napakabilis ng kanyang kilos at agad siyang dumating. Si Master South Cloud ay naglabas ng buntong hininga at iniwan ang pag-aayos ng formation. Bumaling siya at naghanda na makipaglaban sa Celestial Imperial Concubine kasama sina Lingdong at Zhou Jin. Ang malamig na katawan ay hindi binigyan ng pagkakataon si Master Hongshan na makabawi. Parang isang piraso ng yelong hindi natutunaw, siya ay sumugod patungo kay Master Hongshan. Kasama ang iba pang 5 third step cultivador, sila ay makikipaglaban kay Master Hongshan. Ang biglaang pagbabago na ito ay yumanig sa star system. Kung hindi makakatanggap ng reinforcement ang Cloud Sea, tiyak na matatalo sila sa labanan na ito. Ang ikatlong hukbo mula sa Outer Realm ay may higit sa 60,000 cultivador mula sa 10 angkan. Sila ay sumugod patungo sa Realm Sealing Formation. Pinanood ito lahat ni Wang Lin. Tahimik siyang nag-isip at umatras hanggang sa siya ay humarap sa mga cultivador ng Cloud Sea. Ang kanyang mga mata ay puno ng napakalupit na intensyon ng labanan. Habang ang mga cultivador ng Cloud Sea ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa, siya ay naglabas ng isang sigaw na yumanig sa langit. Ang mga cultivador tulad namin ay hindi umatras sa isang laban. Kamatayan lamang. Kabanata 1524 hawak ang panghiwan ng langit na palakol.
Kahit na ang isang pangungusap na ito ay isang sigaw na yumanig sa buong larangan ng mga bituin, hindi pa rin ito sapat upang maibalik ang mga nawalang kaluwalhatian, hindi ito sapat upang muling buhayin ang desperadong kalooban na mabuhay. Mayroon na lamang mas mababa sa 10,000 na mga cultivator ng Cloud Sea na natira. Sa patuloy na pagdanak ng dugo, nagsimula silang mag-atubili. Isang tao ang umatras, at pagkatapos ay lahat ay umatras na parang alon, at ang lahat ay nag-collapse. Ang bawat isa sa mga cultivator ng Cloud Sea ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa habang tinitingnan nila ang mga mananalakay mula sa Outer Realm na ilang beses ang bilang nila. Nawalan sila ng lakas ng loob upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang umatras sila, naging mas mabagsik pa ang mga cultivator mula sa Outer Realm. Ang kanilang mga baliw na halakhak at sigaw ay kumalat sa puso ng bawat cultivator ng Cloud Sea. Ngunit patuloy pa rin silang umatras, ilang tao lamang ang hindi natatakot sa kamatayan, at sila ay natatakot. Tapos na ang Cloud Sea. Mas mabuti pang mabuhay na ngayon kaysa mamatay dito, hindi pa tapos ang digmaan. Bagaman natalo tayo sa laban na ito, kung pupunta ako sa ibang sistema ng mga bituin, magkakaroon tayo ng ibang pagkakataon. Maraming dahilan ang pumasok sa kanilang mga isip upang makatakas. Mas mabilis pa silang umatras. Si Master Hong Shan ay hindi umatras. Nakikipaglaban siya laban sa 6 na third step cultivators, at alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Wala siyang kapangyarihan upang pigilan ang iba pang mga cultivator na umatras dahil sa takot, ngunit siya ay isang third step cultivator. Kung umatras siya, tapos na talaga ang laban na ito. Ang pagkatalo sa unang laban ay magiging isang nakamamatay na suntok para sa Inner Realm, na hindi pa tapos ang paghahanda sa digmaan. Habang ang mga cultivator ng Cloud Sea ay mabilis na umatras, ang mga cultivator mula sa Outer Realm ay sumugod na parang mga lobo papunta sa isang kawan ng mga tupa. Ang mga malungkot na sigaw ay kumalat, at walang kaluwalhatian, libo-libo pang namatay. May isa pang tao na hindi umatras. Si Wang Lin. Hindi siya nagsalita muli, ngunit itinataas ang kanyang ulo na may matinding tingin. Sumugod siya patungo sa mga cultivator mula sa Outer Realm na humahabol sa mga cultivator ng Cloud Sea. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay nagdulot ng malalakas na tunog na parang mga kulog. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kamay at muling lumitaw ang dambuhalang Thunder Tattoo. Nang ito ay lumitaw, ang kanang kamay ni Wang Lin ay punit ang espasyo mismo. Buksan, Ancient Thunder Realm. Ang espasyo ay umugang at isang dambuhalang punit ng espasyo ang nagbukas. Isang sinaunang aura ang sumugod palabas. Pagkatapos, ilang mga sinaunang Thunder Dragon ang lumabas mula sa punit at pumasok sa Thunder Tattoo. Walang katapusang kidlat ang bumagsak. Bawat kidlat ay higit sa 100 talampakan ng kapal, sumabog sa kaaway ng walang habas matapos pakawalan ni Wang Lin ang kanyang Thunder Essence. Isang bagyong apoy ang biglang sumok mula sa wala, na bumuo ng isang dambuhalang vortex. May isang vermilion bird sa loob, at ito ay sumugod patungo sa mga cultivator mula sa Outer Realm habang ito ay naglabas ng sigaw. Ang mga tunog ng kulog ay yumanig sa larangan ng mga bituin. Isang tao ang tumigil sa pagsunod na hukbo mula sa Outer Realm. Isang tao ang nagpatigil sa hukbo mula sa Outer Realm. Ang tagpong ito ay sapat upang magulat ang puso ng lahat ng mga cultivator. Ang larangan ng mga bituin ay tila nahati sa kalahati. Sa isang bahagi ay ang libu-libong mga cultivator ng Cloud Sea na puno ng kawalan ng pag-asa. Sa kabilang bahagi ay ang hukbo ng Outer Realm na may 10,000 bilang. Sa gitna ay si Wang Lin. May isang dambuhalang Thunder Tattoo na umaatungal sa espasyo sa pagitan nila. May isang siyam na kulay na firestorm na umiikot sa paligid ni Wang Lin. Ang likod ni Wang Lin ay nakaharap sa libu-libong mga cultivator ng Cloud Sea, at siya ay nakaharap sa walang katapusang hukbo sa harap niya. Tahimik niyang tinitingnan sila. Sa hindi inaasahang paraan, pinigil ni Wang Lin ang buong hukbo mula sa Outer Realm na hindi maglakas loob na magpatuloy kahit kalahating hakbang pa. Pagkatapos ng isang maikling katahimikan, nagsimulang umungol ang mga sigaw mula sa hukbo ng Outer Realm at sila ay sumugod pasulong. Hindi nagsalita si Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang dugo na espada. Hinawakan niya ang espada ng dugo at naglakad pasulong. Ang ugong ng Thunder Tattoo ay umugang at ang Firestorm ay umiikot sa paligid niya. Sa sandaling lumapit ang mga cultivator mula sa Outer Realm, mahigit 1,000 tao ang nagsimulang magliyab mula sa ethereal fire at umatras habang humihiyaw sa sakit. Mahigit 1,000 tao ang tinamaan ng kidlat, at ang kanilang mga katawan ay nag-collapse. Gayunpaman, napakarami ng mga cultivator mula sa Outer Realm, at marami sa kanila ay mga malalakas na cultivator. Hindi pa naabot ni Wang Lin ang third step, ngunit kahit na makuha niya iyon, hindi siya makakalaban sa mahigit 100,000 na mga cultivator. Ang mga bagyong spell mula sa mga cultivator mula sa Outer Realm ay sumugod kay Wang Lin. Isang laban hanggang kamatayan, ngunit hindi siya umatras. Naglabas siya ng isang sigaw at patuloy na sumugod.
Damyugo ang kanyang bibig at tinubuan ng dugo ang kanyang puting damit. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang mukha ay puno ng pagkapagod, ang kanyang orihinal na enerhiya ay nauubos na, hindi na nakakasunod ang kanyang isipan, at ang mga sugat sa kanyang katawan ay lumalala. Ang mga sugat ay bumalot sa buong katawan niya. Gayunpaman, imposibleng kalkulahin ang dami ng mga cultivator mula sa outer realm na namatay sa kanyang kamay, at hindi rin ito tinangka ni Wang Lin na kalkulahin. Sa puntong ito, hindi niya na kayang hanapin ang dahilan upang umalis, ang kahilingan ng Lord of the Sealed Realm, ang lahat ng kilala niya sa Inner Realm, ang kanyang bayan, lahat ng ito ay naging dahilan upang hindi siya umatras, ang mga mata ni Wang Lin ay namumula at ang mundo ay naging kulay dugo. Sa patuloy na pamamaslang na ito, isang tao mula sa mga umatras na cultivator ng Cloud Sea ang huminto. Isang batang lalaki na nasa Nirvana Scryer stage. Pinalad siyang hindi mamatay sa trahedyang laban. Tumigil siya at tinitigan ang likod ni Wang Lin sa malayo. Tinitingnan niya si Wang Lin na sumasalubong sa walang katapusang alon ng mga cultivator na parang dalawang dambuhalang mga kamay na humaharang sa hukbo. Ang mga cultivator tulad natin ay hindi umatras mula sa laban, ang binatang lalaki ay bulong. Ang gumuho nilang kaluwalhatian ay nagpakita ng mga senyales ng muling paggising. Isang iba pang cultivator mula sa Cloud Sea ang tumigil sa pag-urong at tahimik na tinitingnan ang likod ni Wang Lin. Ang sigla ng laban sa kanyang mga mata ay muling nabuhay at ang kanyang mga mata ay naging pula. Isang pakiramdam ng kabaliwan ang sumabog mula sa kanyang puso. Mas marami pang mga cultivator ng Cloud Sea ang tumigil sa pag-urong at tumingin kay Wang Lin, na may mga bulong. Ang mga cultivator tulad natin ay hindi umatras mula sa laban, sa sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang sumabog, at maaari nitong gawing baliw ang kahit sino. Ang mga cultivator tulad natin ay hindi umatras mula sa laban. Ang mga cultivator tulad natin ay hindi umatras mula sa laban. Isa-isa ay tumigil ang mga cultivator ng Cloud Sea na tumatakbo na parang mga pulubing aso. Lahat sila ay tumingin kay Wang Lin, at sa sandaling iyon, ang sigaw ni Wang Lin ay malinaw na umalingaw sa kanilang mga tenga. Ang mga salitang ito ay mahina sa kanilang mga tenga at hindi nagdulot ng anumang alon sa kanilang isipan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ginamit ni Wang Lin ang kanyang mga aksyon upang ipakita sa mga cultivator ng Cloud Sea kung ano ang ibig sabihin ng, ang mga cultivator tulad natin ay hindi umatras mula sa laban. Bagaman ang kanilang kaluwalhatian para sa Cloud Sea ay gumuho, binigyan sila ni Wang Lin ng ibang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng laban. Upang ipaglaban ang Cloud Sea, upang ipaglaban ang kanilang tahanan, at upang ipaglaban ang lahat ng nais nilang protektahan. Sa sandaling ito, muling bumagsak ang dambuhalang Heaven-Splitting Axe at 5,000 na mga cultivator mula sa Outer Realm ang namatay. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang mata at tinanaw ang Heaven-Splitting Axe at sumugod pataas habang pinapanood siya ng libu-libong mga cultivator ng Cloud Sea. Lord of the Sealed Realm, tulungan mo ako. Ang sigaw ni Wang Lin ay umalingaw sa Realm Sealing Formation, patungo sa Jade na nagtrap sa puno ng palasyo ng Heaven Punishment Palace. Ang natirang divine sense ng Lord of the Sealed Realm ay sumabog kasama ang lahat ng natirang buhay na puwersa niya. Isang banayad na liwanag ang kumalat sa buong Realm Sealing Formation. Pumunta ito sa Heaven-Splitting Axe na bagong pabagsak at unti-unting tumaas. Ang Heaven-Splitting Axe ay biglang nayanig ng magsanib ang liwanag na ito dito. Ito ay lumaban ng malakas at tumanggi sa banayad na liwanag. Gayunpaman, habang patuloy na nagsasanib ang liwanag, isang malakas na ugong ang umabot at ang malaking palakol ay tumigil sa ere. Ang mga pagsabog ng sinaunang aura ng Diyos ay mabilis na kumalat mula rito. Heaven-Splitting Axe, mangyaring ipahiram mo ang iyong kapangyarihan sa aking tagapagmana, isang sinaunang tinig ang umabot mula sa formation at pumasok sa mga tainga ng bawat cultivator. May bakas ng lungkot sa mga mata ni Master South Cloud. Paano niya malilimutan ang tinig na ito? Nagbago ang ekspresyon ng babae sa pula na nakikipaglaban-laban sa kanya at isang bihirang takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang mga alaala mula sa nakaraan ay muling sumak sa kanyang isipan. Ang ekspresyon ni Master Hong Shan ay kalmado, ngunit may mga pahiwatig ng pag-alala sa kanyang mga mata. Para bang siya ay bumalik sa nakaraan nang siya ay naglakbay kasama ang Lord of the Sealed Realm. Ang pagiging matigas ng Lord of the Sealed Realm sa mga lumang ideya ay ikinagalit niya, ngunit ang Lord of the Sealed Realm ay tahimik na kumilos at ngumiti. Narinig din ito ng batang may malamig na hitsura, at isang takot ang lumitaw din sa kanyang mga mata. Ang pinakakatakutan niyang tao ay hindi ang Sovereign, hindi ang mga Celestial Imperial Concubines, kundi ang Lord of the Sealed Realm. Habang umalingaw ang sinaunang tinig, tumigil ang Heaven-Splitting Axe sa paglaban at lumiit hanggang ito ay naging ilang dosenang talampakan ng taas. Gayunpaman, ang sinaunang aura ng Diyos na inilabas nito ay tumaas ng malaki. Si Wang Lin ay tumalon at hinawakan ang Heaven-Splitting Axe bago ang lahat. Ito ay isang sinaunang armas ng Diyos, ang pinakamalakas na armas ng Royal Clan. Ito ay isang palakol na pwedeng maghiwa ng langit.
Sa sandaling hawakan ni Wang Lin ang palakol, ang mga sinaunang bituin ng Diyos ay mabilis na umiikot. Ang isang aura na katulad ng nang makuha niya ang Ancient Order Inheritance ay sumabog mula sa kanyang katawan. Matagal nang nakasil ang palakol at si Wang Lin ang unang Ancient God na humawak ng Heaven-Splitting Axe mula nang ito ay masil. Kabanata 15:25 Walang nakakaalala. Nang hawakan ni Wang Lin ang Heaven-Splitting Axe, isang malakas na sinaunang Diyos na aura ang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Dumiretso ito sa pagitan ng kanyang mga kilay patungo sa ikawalong bituin na tanging isang vortex lamang. Ang sinaunang Diyos na aura na ito ay yumanig sa kalangitan. Habang pumapasok ito kay Wang Lin, nagsimulang magbago at mag-expand ang kanyang ikawalong bituin na vortex at sumipsip ng matindi. Mga magdudol tulad namin ay hindi umatras sa labanan. Ang tinig ni Wang Lin ay parang kulog, at sa likod niya, ang mga cultivador ng Cloud Sea ay naging mabagsik. Mga magdudol tulad namin ay hindi umatras sa labanan. Hindi lamang tinig ni Wang Lin ito, kundi ang mga hiyaw at sigaw ng libu-libong natitirang cultivador. Sa mga sandaling ito, nakalimutan nila ang kamatayan, nakalimutan nila ang lahat. Ang tanging natira ay ang napakalaking hanggarang makipaglaban. Si Wang Lin ay nakatayo sa ibabaw ng tens of libong tao at tinitingnan ng libu-libong cultivador sa likod niya. Handa ba kayong mamatay kasama ko? Ang linyang ito ay nagpasik ng isang bagyong tinig na umabot sa mga tainga ng libu-libong cultivador, kaya't sila'y naglabas ng isang sigaw na yumanig sa kalangitan. Ang sigaw na ito ay umabot sa mga tainga ng hindi mabilang na mga invader mula sa Outer Realm at ikinagulat nila. Tumingin sila kay Wang Lin nang may takot sa kanilang mga mata. Ilang libong taon na ang nakalilipas, noong ikalawang digmaan ng Sealed Realm, tinitingnan din ng kanilang mga ninuno ang ibang tao ng parehong mga mata, ang Lord of the Sealed Realm noong mga panahong iyon. Ang mga mata ni Wang Lin ay parang kidlat nang tumingin siya kay Grandmaster Yun Luo, na pinuprotektahan ng hindi mabilang na mga cultivador. Isang napakalaking puot at hanggarang pumatay ang sumabog mula sa kanyang mga mata. Nais niyang gawin ang hindi pinayagan ni Master Hong Shan. Sa harap ng mga excited na mata ng libu-libong cultivador ng Cloud Sea at ng takot na mata ng higit sa 100,000 invader mula sa Outer Realm, si Wang Lin ay lumakad ng pasulong na may napakalaking hanggarang pumatay. Patayin! Ang sigaw ni Wang Lin. Ang sigaw na ito ay yumanig sa kalangitan. Isa itong sinaunang Diyos na sigaw. Ang sigaw na ito ay yumanig sa kalangitan at isang hindi maipaliwanag na aura ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin at pumasok sa sigaw na ito. Ang sigaw na ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng maraming mga cultivador mula sa Outer Realm, at talagang umatras sila. Ang shock sa kanilang mga kaluluwa ay nagdulot ng walang katapusang takot na tumaas sa kanilang mga puso. Para bang si Wang Lin, na may hawak na Heaven-Splitting Axe, ay isang hindi matitinag na nilalang. Ang nakakagulat na hanggarang makipaglaban na sumabog mula sa kanyang katawan ay magpapaluhod sa sinumang humadlang sa kanya. Ang mga libu-libong mabagsik na cultivador ay gumalaw kasabay ni Wang Lin. Ang libu-libong cultivador ng Cloud Sea ay tumakbo pasulong ng mabagsik. Mamamatay sila. Pwedeng mamatay ang mga cultivador ng Cloud Sea sa labanan, ngunit hindi sila pwedeng umatras. Ito ay isang determinasyon, isang kalooban, isang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatiang mamatay sa labanan. Ang kaluwalhatiang ito ay magpapalaganap sa buong Inner Realm at magpapaliyab ng digmaan. Tanging sa ganitong paraan magkakaroon ng kaunting pag-asa ng tagumpay kapag ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay napakalaki. Ang digmaang tatagal ng hindi tiyak na panahon ay nagsimula na. Kung matatalo sila sa labang ito, walang natirang buhay sa Inner Realm. Ito ay isang tunay na labanan hanggang kamatayan. Sa malamig na bundok sa kalayuan, ang signal light ay nagsindi sa loob ng ilang mga panahon. Ang mga namatay sa hangganan ay inilibing ngunit hindi naalala. Si Wang Lin ay tumakbo patungo sa mga invader mula sa Outer Realm na parang isang espada na tumusok sa kaaway. Hindi niya ipinagyayabang ang Heaven-Splitting Axe sa kanyang kanang kamay, iniangat lamang niya ang kanyang kamay. Ang tanging puot ay sapat na para walang sinuman na manggahas humadlang sa kanya. Ang ekspresyon ni Grandmaster Yun Luo ay labis na nagbago. Tinutok niya ang tingin kay Wang Lin at itinaas ang kanyang kamay na parang jade. Habang ipinapadala ang mga utos, ang mga nagulat na invader mula sa Outer Realm ay sabay-sabay na nagtakbuhan pasulong na may mabagsik na ekspresyon sa mukha. Para bang ito na lamang ang paraan upang matakpan ang kanilang takot. Ang mga mata ni Wang Lin ay nababalot ng dugo habang patuloy siyang tumatakbo pasulong. Isang malakas na bagyo ang pinalibot sa kanyang katawan. Walang sino man ang makakahadlang sa kanya, walang sino man ang manggahas humadlang sa kanya. Patayin! Ang mga cultivador na tumakbo pasulong ay agad na nagkalat. Ang takot sa kanilang mga puso ay pinipigilan ang kanilang mabagsik na ekspresyon. Si Master Hong Shan at Master South Cloud ay agad na tumakbo pasulong upang pigilan ang lahat ng mga third step cultivador mula sa pag-abala. Ngunit ang batang may malamig na hitsura ay katumbas ni Master Hong Shan,
na bagong sugatan mula sa Celestial Imperial Concubine. Kahit sa kanyang antas ng cultivation, hindi niya kayang pigilan ang lahat ng tao habang humaharap sa napakaraming third step cultivador. Si Fire Sparrow Clan Ancestor ay ang unang tumakbo palabas mula sa laban kontra kay Master Hong Shan. Punong-puno siya ng puot at napapalibutan ng itim na apoy habang tumatakbo pasulong. Habang tumatakbo siya pasulong, ang marka ng Fire Sparrow ay kumislap at tumalon palabas, bumuo ng isang higanteng itim na ibon ng apoy. Ang ibon ng apoy ay napakalaki at pumulibot sa katawan ni Fire Sparrow Clan Ancestor. Isang malaking dami ng Joss Flames ang lumitaw sa ibabaw ng ibon ng apoy, nagbigay ng malakas na momentum. Tumakbo siya sa mga patong-patong na cultivador patungo kay Wang Lin. Bata ka, anong silbi ng Heaven Splitting Axe mo? Hayaan mong ipakita ko kung paano kita papatayin. Napakabilis niya, at sa isang iglap ay wala pang 10,000 talampakan ang layo kay Wang Lin. Ang itim na ibon ng apoy ay naglalabas ng nakakatakot na apoy na papalapit kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay namumula-mula sa pagnanasa ng pagpatay. Tinutok niya ang tingin kay Fire Sparrow Clan Ancestor habang tumatakbo pasulong. Hindi siya nagsalita at inilabas ang Heaven Splitting Axe sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga sinaunang Diyos na bituin ay mabilis na umikot at ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos ay pumasok sa kanyang katawan. Walang kalawaan niyang pinagsasaksak ang Fire Sparrow Clan Ancestor. Sino man ang humadlang sa akin ay mamamatay. Tumalon si Wang Lin at iwinasiwas ang Heaven Splitting Axe. Isang higanting imahe ng pang-axe ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang imahe ng axe na ito ay napakalaki, halos kasing laki ng mga espiritu ng formation. Ibinagsak ito sa itim na ibon ng apoy. Ang axe na ito ay yumanig sa kalangitan at nagdulot ng labis na atensyon. Pati na rin ang iba pang mga third step cultivador na nakikipaglaban kay Master Hong Shan at Master South Cloud ay tumingin mula sa gilid ng kanilang mata. Walang pangangailangan na banggitin ang hindi mabilang na mga invader na tumakbo papasok. Tumingin sila na may takot at pag-asa sa kanilang mga mata. Inaasahan nilang papatayin ni Fire Sparrow Clan Ancestor si Wang Lin upang mamatay siya bago pa nila siya midama. Ito lamang ang tanging paraan upang mawala ang takot na patuloy na nananatili sa mga puso ng mga invader mula sa Outer Realm. Ang libu-libong cultivador ng Cloud Sea sa likod ni Wang Lin ay tumangala ng may kasiyahan. Hindi sila natatakot sa kamatayan, ngunit kung hahadlangan si Wang Lin ng Fire Sparrow Clan Ancestor, kahit na magsimula ng isang matinding labanan, tiyak na maaapektuhan nito ang lakas ng pagsabog na kanilang itinayo. Hindi pwedeng hadlangan si Wang Lin, hindi kahit isang hinga. Si Wang Lin ay puno ng galit na pagnanasa habang ang imahe ng axe ay bumagsak sa itim na ibon ng apoy. Naglabas ang itim na ibon ng apoy ng isang napakalaking apoy upang labanan ng Heaven Splitting Axe. Ngunit, ito ang Heaven Splitting Axe. Ang mga kulog na tunog ay rumagasa at bumagsak ang napakalaking apoy. Hindi ito nakalaban kahit kaunti habang ang imahe ng axe ay dumaan sa pamamagitan nito. Ang mga kulog na tunog ay umabot sa buong mga bituin. Ang lahat ng tao ay malinaw na nakita ang nangyari, at ito ay isang bagay na hindi nila malilimutan. Ang karangalan ng mga cultivador ng Cloud Sea, ang immortal na bangungot ng mga invader mula sa Outer Realm. Ang imahe ng axe ay hindi tumigil. Tumaas ito sa itim na ibon ng apoy. Ang ibon ng apoy ay naglabas ng isang labis na malungkot na sigaw na umabot sa puso ng lahat ng mga cultivador na naruroon. Ang katawan ng itim na ibon ng apoy ay nahati sa kalahati ng Heaven Splitting Axe at bumagsak. Inilantad nito ang Fire Sparrow Clan Ancestor na may kulay puti ang mukha at takot. Pinanood niya ang pagbagsak ng axe na may lakas na hindi niya kayang pigilan. Para bang nawala na ang kanyang kakayahan upang lumaban, tanging manunood na lamang sa pagbaba ng Heaven Splitting Axe sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang mga kulog na tunog ay rumagasa at isang aura ng kamatayan ay pumasok sa Fire Sparrow Clan Ancestor. Ang dugo ay sumabog mula sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang guhit ng dugo ang lumitaw. Ang guhit na ito ay patuloy na kumalat at nahati. Tinanggal nito ang kanyang laman, dugo, at ang kanyang marka ng angkan, iniiwan ang kanyang bungo. Ang kanyang bungo ay nagsimulang magbasag at lumitaw ang mga bitik, na nagpapakita ng pink na utak sa ilalim. Ang imahe ng Heaven Splitting Axe ay bumagsak at pinutol ang kanyang utak na parang tofu. Hindi ito nagpakita ng awa habang pinaghahati ang ulo ng Fire Sparrow Clan Ancestor. Ang mga tunog ng pagbasag ay rumagasa habang ang imahe ng Heaven Splitting Axe ay gumagalaw. Ang dugo ay sumabog mula sa leeg, dibdib, at bawat parte ng katawan ng Fire Sparrow Clan Ancestor. Tumusok ang axe at pinutol ang buong katawan nito. Ang kanyang origin soul ay hindi nakaligtas. Ito ay nawasak habang ang katawan nito ay nahati at naglaho sa kalawakan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Instant kill. Instant na pinatay ang isang third step cultivador. Matapos dumaan ang axe, lahat ay naging tahimik.
Ang mga invader mula sa Outer Realm ay nakatingin sa pagbagsak ng ibon ng apoy at nabigla sa katawan ng Fire Sparrow Clan ancestor na nahati. Hindi nila kayang paniwalaan ito, hindi nila kayang paniwalaan ito. Sa sandaling ito, walang sino man ang kayang humadlang kay Wang Lin. Tumakbo siya sa pamamagitan ng katawan ng Fire Sparrow Clan ancestor na nahati. Punong-puno siya ng galit na pagnanasa habang tinitingnan ng takot na Grandmaster Yun Luo. Lahat ng invader mula sa Outer Realm ay tila tumugon sa sandaling ito. Lahat sila ay sumigaw ng takot, at ang mga cultivador sa harap ni Wang Lin ay umatras. Kahit ang cultivador na pinakamalapit kay Grandmaster Yun Luo ay naging mapatla at automatikong umatras. Tumingin sila kay Wang Lin na parang isang demonyo na umakyat mula sa impyerno at wasakin ang lahat ng buhay. Kahit si Grandmaster Yun Luo ay nagsimulang umatras. Ang takot sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa sa iba. Tinitingnan niya si Wang Lin at naalala ang imahe na kanyang Daing Divina. Ang likod ng figure sa kanyang paningin, ang nakakatakot na nilalang na iyon, tila naglalakad patungo sa kanya. Kaluwalhatian sa Lord of the Sealed Realm. Kaluwalhatian sa Lord of the Sealed Realm. Ang mga sigaw ng kasiyahan ay nagmula sa libu-libong mga cultivador. Ang kanilang mga tinig ay naging mas malakas at mas masaya hanggang sa maging isang tunog na parang sumasalamin sa walang katapusang panahon. Kaluwalhatian sa Lord of the Sealed Realm. Kabanata 1526. Namatay si Nan Zhao. Ito ang tunay na kaluwalhatian ng Panginoon ng Selyadong Rhino. Ito ay isang pakiramdam ng kayabangan, isang aura na nagpapakita sa lahat ng nasa harap niya bilang mga alitap-tap lamang. Ang walang katapusang mga magulang ng labanan sa Outer Realm ay umatras ng may takot. Ang bilis ni Wang Lin ay parang umabot sa isang limitasyon. Bawat hakbang na kanyang ginawa ay naglalabas ng malalakas na tunog na nagpapaalulong sa mga bituin. Ang Heaven-Splitting Axe na nakapatay sa ninuno ng Fire Sparrow Clan ay naglabas ng isang sigaw. Ang sigaw na ito ay puno ng puot at matinding determinasyon na nagwasak sa kalooban ng mga magulang ng Outer Realm na maglaban. Ito pa lamang ang unang labanan. Ito pa lamang ang simula ng digmaan, ngunit isang ikatlong hakbang na magulang ng Outer Realm ang napatay na. Hindi siya pinatay sa maruruming paraan o ng isang malakas na magulang tulad ni Master Hong Shan. Siya ay pinatay ni Wang Lin, na itinuturing na Panginoon ng Selyadong Rhino, sa isang tapat at tuwid na labanan. Walang mas epektibong paraan upang masira ang kumpiyansa ng mga magulang ng Outer Realm. Nagawa ito ni Wang Lin gamit ang kanyang sariling lakas. Nakuha niya ang unang patay sa unang labanan ng digmaan na tunay na nagbigay sa kanya ng kasikatan sa Outer Realm. Ang kamatayan ni The Wistwater ay hindi gaanong mahalaga, isa lamang siyang alipin. Ngunit ang kamatayan ng ninuno ng Fire Sparrow Clan ay naiiba. Isa itong dakilang gantimpala sa paglaban mula sa pagpapatiwakal ng isang general ng kalaban. Ito ang pinakamaliwanag na liwanag para sa mga magulang ng Cloud Sea na nagtamo ng malupit na pinsala. Ang 100,000 magulang ng Outer Realm ay nagsimulang umatras ng dahan-dahan. Maliban sa takot, mayroong naramdaman ding paggalang sa kanilang mga mata. Pati ang batang may malamig na itsura at ang Celestial Imperial Concubine ay tumingin. Ang malalakas na tawa ni Master Hong Shan ay biglang umalingaw. Pinatay ng Panginoon ng Selyadong Rhino ang isang ikatlong hakbang na magulang ng Outer Realm, hindi pa tayo natatalo sa laban na ito. Habang ang kanyang tawa ay umuukit sa hangin, pinaikot niya ang kanyang manggas. Isang pulang liwanag ang sumok mula sa loob ng kanyang katawan at siya ay sumugod patungo sa batang may malamig na hitsura. Pinalibutan niya ang mga natitirang ikatlong hakbang na magulang. Nagtawa rin si Master South Cloud habang pinipigilan ang Celestial Imperial Concubine at nakipaglaban sa kanya. Walang sino man ang tila makakapidyo kay Wang Lin habang siya ay sumugod gamit ang Heaven-Splitting Axe. Ang mga magulang ng Outer Realm ay patuloy na umatras, ngunit hindi nila matutumbasan ang bilis niya. Mula sa malayo, siya ay parabang isang talim na tumagos sa tiyan ng armadong hukbo ng kalaban, at patuloy siyang dumadaan. Malalakas na tunog ang umuukit sa hangin. Bago pa mawalan ng tunog ang huling alingaw, muling mag-uumpisa ang isang tunog. Ang mukha ni Grandmaster Yun Luo ay labis na mapatla habang siya ay walang malay na umatras. Ang kanyang kanang kamay ay patuloy na bumubuo ng mga seal habang siya ay dumadaan sa pagninilay-nilay upang maghanap ng pagkakataon na makaligtas. Ang kanyang kamay ay malabo at mabilis na nagpapalit-palit. Pigilan siya. Ito na ang unang pagkakataon na sumigaw si Grandmaster Yun Luo sa labanang ito. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at may kaleswa ang tunog. Marami sa mga ikatlong hakbang na magulang ang nakikipaglaban kay Master Hong Shan. Ang batang may malamig na hitsura ay may parehong level ng pagpapalakas kay Master Hong Shan, at ang batang ito ay nag-wave ng kanyang kanang kamay, lumilikha ng malamig na aura. Ang malamig na aura na ito ay nag-impluwensya kay Esteemed Nan Zhao at itinulak siya palabas mula sa pagkakasupol ni Master Hong Shan. Patahin ng Panginoon ng Selyadong Rhino. Sumigaw ang batang may malamig na hitsura. Nakita niyang ang mga puso ng mga magulang ng Outer Realm ay nanginginig.
Ang nangyari kanina ay hindi lamang nagwasak sa kanilang labanan, ito rin ay nagdulot ng matinding takot sa kanilang mga puso. Ang ganitong uri ng bagay ay labis na delikado sa isang matinding labanan, at hindi niya ito maaaring pabayaan. Kung pinayagan nilang makapasok si Wang Lin sa hukbo at patayin si Grandmaster Yun Luo, kahit na manalo sila sa huli, maghahirap sila. Para sa kanya, madali itong malutas. Hanggang sa mapatay nila si Wang Lin, magiging maayos ang lahat. Hindi lamang pinayagan ng batang ito si Esteemed Nanzhao na makalabas, kundi pati na rin ang isa pang ikatlong hakbang na magulang na kasama ng pangalawang hukbo. Ang magulang na ito ay isang matandang lalaki na may asul na damit mula sa Bailey clan. Pagkatapos siyang mailabas, mabilis siyang sumugod patungo kay Wang Lin. Mas mabilis si Esteemed Nanzhao kaysa sa matandang lalaki na may asul na damit. Naging isang ray ng itim na liwanag siya at sumugod patungo kay Wang Lin na may mas matinding puot kaysa dati. Sa puntong ito, si Wang Lin ay patuloy na dumadaan sa hukbo ng Outer Realm. Ang sinumang magulang na hindi nakatakas sa oras ay maaaring masunog ng ethereal fire at magtangyas ng malupit bago tuluyang matambak. Nasa wala pang 5,000 talampakan na siya mula kay Grandmaster Yun Luo. 4,000 talampakan, 3,000 talampakan, 2,000 talampakan. Pagtuntong niya ng 2,000 talampakan, dumating na si Esteemed Nanzhao sa likuran ni Wang Lin. Ang kanyang mukha ay malungkot habang tinatitigan si Wang Lin. Inilabas niya ang kanyang kamay at isang 5 kulay na usok ng lason ng sumek. Ang 5 kulay na usok na ito ay ang lason ng buhay ni Esteemed Nanzhao. Ito ay pinino niya sa loob ng maraming taon mula sa lahat ng lason na nakolekta niya. Isa itong pinakamahalagang yaman niya, at maaari itong ihambing sa lason ng dakilang pagkawalang hanggan. Junior Wang Lin, tapos na ang labang ito. Ang malamig na liwanag ay kumislap sa mata ni Nanzhao at ang kanyang kanang kamay ay umabot. Nasa wala pang 1,000 talampakan siya mula kay Wang Lin. Ang 5 kulay na usok sa likod niya ay sumugod pasulong at naging 5 tornado. Ang mga malalakas na tunog ay umalingongo sa buong mga bituin. Ang 5 tornado ay mabilis na sumugod kay Wang Lin mula sa likuran. Sa sandaling iyon, biglang lumiko si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay kulay dugo na puno ng puot. Kailangan niyang patayin ang sinumang magsusubok na pumihil sa kanya. Hindi kayang pigilan ang momentum na ito. Ang mga Ancient God Stars ni Wang Lin ay nag-ikot at lumitaw ang Emperor Furnace. Sa sandaling lumitaw ito, 9 na patak ng lason ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Lason, meron din ako. 3 patak lang ang kailangan upang patayin ka. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at 3 patak ng lason ang lumipad patungo sa 5 tornado. Sa sandaling lumitaw ang lason, kumunat ang mga mata ni Esteemed Nanzhao. Lason ng dakilang pagkawalang hanggan. Kung si dakilang pagkawalang hanggan ang personal na gagamit nito, maaaring ito'y magdulot ng banta, pero ikaw, paano mo ipapalabas ang bagay na ito gamit ang hindi kilalang paraan? Nagpatawa si Esteemed Nanzhao habang ang 5 tornado ay patuloy na sumugod. Siya ay nasa wala pang 500 talampakan mula kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang 3 patak ng lason ay sumalubong sa 5 tornado. Ang 3 patak ng lason ay sumabog at naging isang malupit na karagatang puno ng lason. Ang lason na ito ay ethereal at mabilis na naging isang malaking palad na dumiretso patungo sa 5 tornado. Ang 5 kulay na usok ay binubuo ng iba't ibang, nakakagulat na mga lason. Ngunit sa puntong ito, nang humarap ito sa patak ng lason, parang nakatagpo ito ng isang mas malakas na lason at ito ay nalunok. Isang tornado ang naglaho diretso sa karagatang lason. Bago pa makareact si Esteemed Nanzhao, 2 pang tornado ang gumuho. Hindi ito lason ng dakilang pagkawalang hanggan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Esteemed Nanzhao. Kasama na siya ng mga lason buong buhay niya at kilala ang lahat ng mga lason sa mundong ito. Ngunit ang 3 patak ng lason na naging karagatang lason ay isang lason na hindi pa niya nakikita. Ang lason na ito ay katulad ng lason ng dakilang pagkawalang hanggan, ngunit may isang kakaibang pagkakaiba. Ang pagkakaibang ito ang nagdulot sa kanya upang hindi makita kung gaano ito kalupit hanggang sa huling sandali. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang 5 tornado ng lason ay naglaho at nilamon ng karagatang lason. Pagkatapos, ang karagatang lason ay sumugod kay Nanzhao na parabang isang dambuhalang alon. Masyadong malapit ang 2 panig, wala na ni Esteemed Nanzhao ang makakailag. Nang ang kanyang mukha ay nagbago, siya ay umatras ng isang hakbang at ang kanyang katawan ay naging malabo, parabang magdidisperse siya. Sa sandaling iyon, ang karagatang lason ay dumaan sa kanya. Isang matinding sigaw ang dumating mula sa loob ng karagatang lason. Ang malabong katawan ni Esteemed Nanzhao ay napilitang magpakita. Ang kanyang balat ay nagsimulang mabulok at ang usok ng lason ay lumabas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masukat na takot at siya ay umatras ng mabilis. Nais niyang makalaya mula sa karagatang lason. Anong klaseng lason ito?
kahit na ang Great Desolation ay hindi kayang pinuhin ng ganitong uri ng lason. Malungkot ang ekspresyon ni Nanzhao nang mabilis siyang umatras. Gayunpaman, pagkatapos lumipat lamang ng ilang talampakan, ang kanyang mga paa ay natunaw sa tubig ng dugo. Pati buto niya natunaw. Umalingaw-ngaw sa mga bituin ng kahabag-habag na mga hiyawan na makapagpapagigil sa isipan at hanggang sa naging isang nakagigimbal na sigaw ng tulong. Iligtas mo ako. Ang ibabang bahagi ng katawan ni Nanzhao ay ganap na nawala. Ang kanyang mga braso ay natunaw sa tubig ng dugo habang tinatangka niyang itaas ang mga ito. Maging ang kanyang pangitaas na katawan ay natunaw pati na rin ang lasong karagatan na nakabalot sa kanya. Biglang tumigil ang hiyawan. Bumalik ang lason na karagatan kay Wang Lin kasama ang kaluluwa ni pinarangalan Nanzhao, na maaaring patay o buhay, at inilagay sa loob ng Emperor Furnace ni Wang Lin. Tanging ang mga labi lamang ng isang kahabag-habag na hiyawan ang umalingaw pa rin sa loob ng mga tainga ng 100,000 cultivator. Ang takot sa kanilang mga mata ay umabot sa isang limitasyon. Sa partikular, ang matandang nakaasol na humakbang ay tumigil sa takot. Nang malamig na tumingin si Wang Lin, lumalabas ang malamig na pawis sa noo ng matanda at mabilis siyang umatras. Ikinaway ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay habang siya ay tahimik na nagmumuni. Ang natitirang 6 na patak ng lason sa paligid niya ay lumipad sa karagatan ng lason at bumuo ng isang higanting puyo ng tubig sa paligid niya. Wala siyang panahon para makaramdam ng sakit sa puso para sa kayamanang ito. Nagpakawala si Wang Lin at itinuro ang kanyang kaliwang kamay. Ang Poison Sea Vortex ay sumugod. Pagkatapos ang kanyang kanang kamay ay umabot sa walang laman at lumitaw ang isang special rift. Hindi mabilang na mabangis na mga lamok na hayop ang sinisingil. Maging ito ay ang lason na karagatan o ang mga hayop ng lamok, pareho ang mga bagay na hindi magagamit ni Wang Lin kanina, dahil sila ang kanyang mga alas sa isang labanan ng grupo. Ang mga ikatlong hakbang na cultivator ng Outer Realm ay malinaw na mayroon pa ring lakas na matitira, at kung hindi gagamitin sa kritikal na sandali, ang mga ace na ito ay ititigil bago ang kanilang buong epekto ay maganap. Bagamat hindi ngayon ang pinakamagandang oras, hindi makapaghintay si Wang Lin. Tulad ng para sa Nether Beast, pagkatapos lamunin ng Golden Storm, tila nawala ito. Ilang beses nang sinubukan ni Wang Lin na ipatawag ito, ngunit walang tugon. Ang lason na karagatan ay nagkalat at ang mga hayop ng lamok ay napaungol. Itinaas ni Wang Lin ang Heaven-Splitting Axe at kinasuhan ng maputlang Grandmaster na si Yun Luo. Umindayog siya pababa gamit ang kanyang kanang kamay at naputol ang Heaven-Splitting Axe. Kabanata 1527 Paggalaw ng All Heaven at Summoned River. Nagningning ang liwanag ng palakol at parang nahahati ang kalawakan. Ang malakas na kalabog na parang yumanig sa langit ay nagbigay ng presyon na ikinabigla ng mga naglalakbay na mga magdaragat. Parang nawawala ang lahat ng bagay sa mundo at ang higanting palakol na ito na lang ang natira. Marami pang mga magdaragat ang naruroon sa harap ni Grandmaster Yun Luo na hindi pa umatras. Tumingin sila ng naguguluhan habang ang higanting palakol ay rumagasa papunta sa kanila. Ang magdaragat mula sa Outer Realm sa harap ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad at nakasuot ng itim. Wala siyang ibang nagawa kundi itaas ang kanyang kamay bago magbukas ng seal at subukang lumaban. Ngunit ang palakol ay dumaan lamang sa kanyang harapan. Isang linya ng dugo ang tumama sa kanyang noo at mabilis na kumalat sa buong katawan. Ang mga damit na suot niya ay naglabas ng tunog ng punit habang nahahati. Ang mukha niya ay puno ng takot habang malalaking patak ng dugo ang damaloy mula sa kanyang katawan at siya ay nahati sa dalawa. May mga dekada ng magdaragat sa likod ng kalalakihang ito. Parang ginamit ang spell na stop sa kanila nang dumaan ang higanting palakol. Ang mga katawan nila ay nanginginig at nahati sa dalawa. Imposible nang ilarawan ang bilis ng palakol. Bago pa man matapos ang hiyaw, ang daan-daang at libu-libong magdaragat mula sa Outer Realm sa likod ng mga dose na magdaragat ay nakaramdam ng malabo ang kanilang paningin. Hindi na nila nakuhang bumalik ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak habang ang tunog ng palakol na dumaan ay narinig. Ang mga magdaragat sa likod nila ay nanatiling nakatayo parang mga estatwa hanggang dumaan ang palakol sa kanila tulad ng isang meteor. Isang linya ng dugo ang lumitaw sa kanilang mga noo at namatay sila isa-isa. Parang wala ng puwersa na makakapidyo sa palakol na dumaan sa lahat ng magdaragat. Ang palakol ay humarap kay Grandmaster Yun Luo na may matinding pagkahulog sa mukha. Isang bihirang pakiramdam ng kawalan ng magawa ang sumak sa mata ni Grandmaster Yun Luo. Ang kanyang mga mata ay nababalot ng kakatwang palakol. Para bang lahat ng bagay sa mundo ay nawala at ang mabagsik na palakol na ito ang natirang tanging bagay. Ang lahat ng ito ay nangyari ng mabilis. Nang magsara ang palakol, tanging ang oras na magkasama ni Grandmaster Yun Luo ay pinutol ang kanyang dila at samuka ng isang bangkus ng dugo. Ang dugo ay naging isang palm-sized na kalasag ng dugo. Ang kalasag ng dugo ay isang octagon na may hindi pantay na mga gilid. Nang magpakita ang kalasag ng dugo, ang palakol ay tumama dito. Isang nakakagulat na tunog ang kumalat sa buong kalawakan.
Ang kalasag ng dugo ay parang isang piraso ng tofu, hindi nito kayang tiisin ng isang hampas. Ang mga rune dito ay mabilis na nagbago, naging isang lambat na sinubukang pigilan ng palakol. Habang umuugong ang tunog ng malalakas na kalabog, walang silbi ang lambat at dumaan ang palakol patungo sa kalasag ng dugo. Ang kalasag ng dugo ay nabasag ng hindi kayang pigilan ng palakol. Ang palakol ay tumama sa katawan ni Grandmaster Yunluo bago pa man siya makagawa ng reaksyon. Ang swing ng palakol ay dumaan sa katawan ni Grandmaster Yunluo at pumasok sa puwang ng Realm Sealing Formation sa likod niya. Ang buong Realm Sealing Formation ay yumanig. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang yumanig ang Realm Sealing Formation, samuka si Grandmaster Yunluo ng isang bangkos ng maliwanag na pulang dugo at ang kanyang katawan ay nahati sa 2 piraso ng mga damit na nagsimulang malaglag. Kung ang 2 piraso ng damit ay pagsasamahin, magiging kasing laki sila ng isang manika na nilalaro ng mga batang mortal. Ang manikang ito ay may ilong at mga mata, at tumpak na kopya ng mukha ni Grandmaster Yunluo. Ito ay isang avatar. Sumugod si Wang Lin at dumating sa lugar ni Grandmaster Yunluo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagalit habang tinitingnan ang 2 piraso ng mga damit. Itinaas niya ang kanyang kaliwang manggas at isang napakabagsik na apoy ang sunod upang sunugin ang 2 piraso ng mga damit. Kahit na isang avatar ito, matutuntun ko ang iyong orihinal na katawan. Desidido si Wang Lin na patayin si Grandmaster Yunluo. Nang mapagtanto niyang avatar ito, gumawa siya ng seal gamit ang kaliwang kamay at ang 2 piraso ng mga nasusunog na damit ay nag-collapse. Habang nag-collapse, 2 hibla ng mga piraso ang na-extract gamit ang spell ni Wang Lin. Ang mga ito ay nagtapos na magtahi-tahi at naging isang vortex. Nether Guide, lumusot. Isang sigaw, at ang vortex ay naging isang itim na butas. Ang itim na butas ay ganap na madilim at hindi tiyak kung saan ito patungo. Gayunpaman, noong lumitaw ang itim na butas, kumislap ang tato ng kidlat sa kanang mata ni Wang Lin. Ang G-Realm na nakasil bilang kasamang kidlat ay tumalilis mula sa kanang mata ni Wang Lin at lumipad patungo sa itim na butas. Kasabay ng kidlat, ang asensya ng apoy ay sumak sa vortex sa likod ng kidlat mula sa G-Realm. Ang kidlat at apoy ay sumugod ng magkasama. Sa Ancient Star System, isa sa 3 pinagbabawal na lugar ng Sovereign Council. Ang lugar na ito ay hindi umiiral sa normal na kalawakan. Ito ang banal na lugar na ipinasakamay ng mga ninuno ni Grandmaster Yunluo sa kanilang mga henerasyon. Ang lawa ay malinaw at may isang isla sa gitna. Nakaupo siya sa ilalim ng pavilion sa isla, nakasuot ng puti, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay dumadaloy pababa. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nang mamatay ang kanyang avatar sa kamay ni Wang Lin, kumilos ang kanyang katawan at samuka siya ng isang bangkos ng dugo. Ang dugo ay naging mistang dugo na lumipad palayo. Ang ilang patak ng dugo ay tumama sa kanyang puting damit, nagbigay ng isang nakakagulat na tanawin. Binuksan niya ang kanyang mga mata, na puno ng takot. Ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha. Tumingin siya pataas habang ang isang vortex na parang itim na butas ay lumitaw sa ibabaw ng isla. Noong lumitaw ang vortex, nagsimulang marinig ang tunog ng rumbling thunder. Ang kidlat ay pula, at noong ito ay lumitaw, pinulan nito ang langit na kasing pula ng dugo. Isang kidlat na pulang napakabigat ang bumaba sa isla kung saan naruroon si Grandmaster Yunluo. Habang bumababa ang pulang kidlat, patuloy itong lumaki hanggang umabot sa higit sa 1,000 talampakan. Parang isang kidlat mula sa langit na sisira sa lahat sa isla. Ang presyon ng G-Realm ay kumalat mula sa pulang kidlat. Isang pagsabog ng kalawakan ang narinig nang bumangga ang pulang kidlat sa isla. Ang buong isla ay yumanig. Matapos ang kidlat, sumabog ang walang katapusang apoy at pinalibutan ang isla. Mula sa malayo, parang isang dagat ng apoy na nagsusunog. Pati ang tubig sa lawa ay naglalaho sa puting usok dahil sa dagat ng apoy. Ang kidlat at apoy ay nagsanim. Ang isla ay lumakas na parang tinamaan ng isang dambuhalang martilyo. Nahati ito sa piraso at nagkalat sa iba't ibang direksyon. Pangatlong divinasyon, bumabagsak na ang kidlat mula sa langit. Ika-4 na divinasyon, nasusunog ang dagat ng apoy. Ika-5 divinasyon, ang isla ay nagkalat. Si Grandmaster Yunluo ay nakaupo sa isang piraso ng isla sa gitna, at ang pavilion sa likuran niya ay nagbigay ng banayad na liwanag. Samuka siya ng dugo muli, at ang kanyang mukha ay kulay abo habang tinitingnan niya ang mundo sa paligid. Divinasyon ng ninuno, ang 8 divinasyon, ang 5 divinasyon. Sa oras ding iyon, ang G-Realm Thunder ay umabot na kay Grandmaster Yunluo matapos wasakin ang isla. Parang walang katapusang mga ahas na dugo ang kumakalat, isang nakagugulat na tanawin. Ang pulang kidlat na parang ahas ay mabilis na pinagsama sa banayad na liwanag sa paligid ni Grandmaster Yunluo. Sandali lang, tumama ito sa banayad na liwanag. Ang banayad na liwanag ay nag-umpisang magbago at magbago, naging mahigpit at binalot ang katawan ni Grandmaster Yunluo.
Nagningning ito ng malupit upang labanan ang kidlat ng J-Realm. Ngunit hindi na kayang itaguyod ang banayad na liwanag. Pagkatapos ng ilang mga hininga, ito ay bumagsak. Ang walang katapusang pulang kidlat ay sumugod patungo sa orihinal na katawan ni Grandmaster Yunluo. Nang dumating ang pulang kidlat, mahirap ni Grandmaster Yunluo ang paggalaw ng kanyang jade-like kamay. Isang itim na kalansay ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kalansay ay naglalabas ng sinaunang aura. Ito ay ang mga buto ng kanyang guro. Nang lumitaw ang mga buto, parang inakit nito ang pulang kidlat at sumugod sa kalansay. Ang mga tunog ng kidlat ay kumalat at ang kalansay ay biglang bumagsak. Ika-6 na divinasyon, ang mga labi ng ninuno ay nagkalas. Ika-7 divinasyon, ang kaluluwa ay babalik at sasama sa angkan. Ika-8 divinasyon, muling magbubukas ang mga orchid sa taglagas. Ang tinig ni Grandmaster Yunluo ay unti-unting nawala sa ilalim ng rumble. Pagkatapos ng pagsipsip ng mga buto ng kanyang guro sa lahat ng pulang kidlat, nag-collapse sila. Ang mga pira-pirasong ito ay naging isang storm na bomb alot sa katawan ni Grandmaster Yunluo. Ang katawan niya ay nagkabasag at ganap na naglaho. Pati na rin ang kanyang pinagmulan na kaluluwa. Ngunit ang kaluluwa niya ay nagsanib sa storm ng mga pira-pirasong buto at sabay na naglaho. Sa Cloud Sea Battleground, hawak ni Wang Lin ang higanting palakol at nakatayo roon. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga magdaragat ng Outer Realm. Isang kislap ng pagkagalit sa mga mata niya. Ang karagatang lason ay humuhulagpos sa mga bituin at ang libu-libong mga lamok na hayop ay umaatungal habang gumagalaw kasama ang karagatang lason, tumatakbo patungo sa 100,000 na magdaragat mula sa Outer Realm. Sa kalayuan ng Cloud Sea, nagkaroon ng malalaking alon. Sa loob ng mga alon, 1, 2, 3, mahigit 900 na mga planeta ng pagsasanay ang biglang lumipad palabas. Dumating na ang mga reinforcements ng All Heaven. At mas malayo pa, mga kidlat ang dumating mula sa wala. Hinati nila ang kalawakan at mabilis na nilapitan. Hindi lang ilang kidlat, kundi hindi mabilang na kidlat. Dumating na ang mga reinforcements mula sa Summoned River. Kabanata 1528 Mga babaeng cultivator mula sa Summoned River. Ang mga cultivator mula sa Summoned River ay nakatayo sa mga kidlat na tumama mula sa kalangitan. Ang ilan ay may bitbit na isang tao, ang iba ay may dala ng higit sa 10, at ang iba ay may dala ng daan-daang cultivator. Ang mga cultivator mula sa Summoned River, na hindi pa nakita sa 3 iba pang mga sistema ng bituin, ay lumitaw sa nakakagulat na paraan na ito. Nagbigay ng malalakas na kalabog ang mga kidlat. Ang bilis nila ay halos imposibleng subaybayan ng mata ng tao. Ang kanilang mga kasuotan ay medyo kakaiba. May hitsura itong militar, parang may uniforming pananamit sa unang tingin. Bagaman hindi sila magkapareho, tila nagmula sila sa iba't ibang bansa. Isang bagay na talagang kakaiba ay ang karamihan sa mga cultivator ay mga babae. Ito ay isang bagay na lubhang bihira sa All Heaven, Cloud Sea, at sa Alyansa. Sa libu-libong cultivator mula sa Summoned River, tanging ilang libo lamang ang kalalakihan. Ang mga cultivator mula sa Summoned River ay may mga seryosong ekspresyon sa mukha. Determinado sila at puno ng puot na maghayganti. Bagaman mga babae sila, sa sandaling ito, hindi nawawala ang kanilang puot na maghayganti. Isang cultivator na may hitsura ng iskolar na nakasuot ng mahabang kamisete ay nakatayo sa isang kidlat na may hugis ng dragon. Ang kanyang buhok ay lumilipad, ipinapakita ang isang magandang mukha. Sa tabi niya ay isang maganda at katamtamang edad na babae na tahimik na sumusunod sa isang kidlat. Sa panig ng All Heaven, isang malaking bilang ng mga cultivator mula sa All Heaven ang dumating sa pamamagitan ng mga ripples kasabay ng mga planetang pang-cultivator. Sila ay nagmula sa iba't ibang mga pamilya, ngunit sila ay nagkaisa. Si Master Lu Fu ay nasa unahan, at siya ay nagsimula ng sumugod na may malungkot na ekspresyon. Ibinangon niya ang kanyang manggas at lumipad ang kanyang sirang espada. Sa sandaling ito, hindi na sila mga cultivator mula sa Summoned River o mga cultivator mula sa All Heaven. Sa sandaling ito, lahat sila ay mga cultivator mula sa Inner Realm. Ang mga reinforcement mula sa All Heaven at Summoned River ay nagpasigla pa sa ilang libong natitirang cultivator mula sa Cloud Sea. Wala na silang takot sa kamatayan, at nang makita nila ang mga reinforcement, mas lalo silang naging masigla. Tungkol naman sa mga cultivator mula sa Outer Realm, bagaman marami sila, ang kanilang mga puso ay naguguluhan. Habang ang dagat ng lason at mga halimaw na lamok ay umaatake, umalangaw ang mga malulungkot na sigaw at mabilis silang nagsipagtakbuhan. Dahil dito, parang sila ay tinalo. Ang sigaw ni Wang Lin ay parang isang malupit na hampas na nagwasak sa natitirang paglaban sa mga puso ng mga cultivator mula sa Outer Realm. Patay na ang ninuno ng Fire Sparrow Clan. Patay na ang ikatlong hakbang na cultivator na si Nan Zhao. Patay na ang Grandmaster ng Sovereign Council na si Yu Luo. Sunod na kayo. Ang mga mata ni Wang Lin ay namumula habang siya ay nagsusulong at ang kanyang palakol ay umaalulong. Tumunog ang mga kalabog at napuno ng mga katawan ng paligid.
Si Master South Cloud ay nakikipaglaban sa Celestial Imperial Concubine. Sa sandaling ito, ang batang cultivator mula sa Summoned River na nakapagbihis ng parang lalaki ay sumugod na may mga kidlat na kumikislap sa paligid niya. Kagalang-galang na cultivator South Cloud, iwanan mo na ang taong ito kay Purple Dream. Ang scholar na cultivator ay mahinhin na nagsalita. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay na parang jade at pumasok sa bakbakan. Si Master South Cloud ay ngumiti at umatras, hindi na tinitingnan ng Celestial Imperial Concubine. Kinuha niya sina Lingdong at Zhou Jin at nagsimulang ayusin ang Realm Sealing Formation. Utusan, bakit hindi pa dumating ang iyong nakatatandang kapatid na babae? Ang mga mata ng Celestial Imperial Concubine ay lumaki at nagbuga siya ng malamig na hininga. Naglaban ang dalawa, ngunit mahirap tukuyin kung sino ang magwawagi. Ang iskolar na babae ay nanatiling kalmado at mahinhin na nagsalita, malapit nang dumating ang kapatid na babae, maaari kang maghintay ng kaunti. Tungkol naman kay Master Hong Shan, ang maganda at katamtamang edad na babae at si Master Lu Fu ay sumali sa labanan, na nagbawas ng bigat kay Master Hong Shan. Ngunit ang batang may malamlam na itsura ay naging malungkot. Ang pag-atake ng All Heaven at Summoned River ay nagdulot sa mga cultivator ng Outer Realm ng mas maraming kamatayan. Ang mga malulungkot na sigaw ng kamatayan ay parang umaabot sa walang hanggan. Bagaman karamihan sa mga cultivator mula sa Summoned River ay mga babae, ang kanilang mga pag-atake ay lahat matindi. Sila ay dalubhasa sa bilis, at ang kanilang mga kidlat ay mabilis na gumagala sa buong labanan. Ang mga babae mula sa Summoned River ay naglulunsad ng kanilang pinakamalakas na mga atake. Tungkol naman sa All Heaven, ang mga kalabog ay umalingaw sa loob ng isang formation na binubuo ng higit sa 900 mga planeta. Ang mga phantoms ng mga planeta ay lumitaw at sumabog patungo sa mga cultivator mula sa Outer Realm. Habang ang dagat ng lason ay nagngangalit, ang mga cultivator mula sa Outer Realm ay humihiyaw ng malulungkot na sigaw habang sila ay natutunaw at nagiging pool ng dugo at namamatay isa-isa. Malalaking kawan ng mga halimaw na lamok ang umatake sa mga cultivator na ito. Madalas nilang sasalakayin ng isang cultivator, at sa isang iglap, ang dugo at orihinal na enerhiya ng cultivator ay hinihigop hanggang sa maging mummified. Pinilit pang umatras muli at muli ng mga cultivator mula sa Outer Realm. Halos 10,000 na cultivator ang namatay sa maikling panahong ito, at patuloy silang umatras. Ang kanilang tiwala ay naglaho ng patayin ni Wang Lin ang 3 tao. Hindi na sila naglakas loob na lumaban. Nang unang dumating sila, puno sila ng tiwala. Sa kanilang mga mata, ang mga cultivator mula sa Inner Realm ay parang mga langgam. Dumating sila upang pumatay at mangharas, iniisip nila na hindi kayang maglaban ang mga cultivator mula sa Inner Realm. Sa katotohanan, nang pumasok sila sa Inner Realm, ang mga kamatayan ng mga cultivator mula sa Cloud Sea ay nagpatibay lamang sa paniniwalang iyon, na nagpasigla sa kanila. Ngunit mali sila. Ngayon, alam ng mga cultivator mula sa Outer Realm na tinuwanan nila ang mga cultivator mula sa Inner Realm. Hindi nila na lamang ang lakas na kayang ilabas ng mga cultivator kapag sinalakay ang kanilang sariling bayan. Ang pagkamatay ng ninuno ng Fire Sparrow Clan ay yumanig sa kanilang tiwala. Ang malungkot na sigaw ni Esteemed Nanjiao ay nagwasak sa kanilang lakas ng loob upang makipaglaban. Sa wakas, ang pagkamatay ni Grandmaster Yunluo ay ganap na nagwasak sa kanilang tiwala. Pinalitan nito ang kanilang tiwala sa takot na parang isang halimaw. Ang digmaang ito, natalo na tayo. Ang mga cultivator mula sa Outer Realm ay nagsisipagtakbuhan sa takot at mabilis na umatras. Natatakot sila at nais nilang umalis mula sa Inner Realm. Para sa kanila, ang mga cultivator mula sa Inner Realm ay parang mga baliw. Wala silang pakialam kung sila ay mabubuhay o mamamatay, ang tanging pakialam nila ay kung makakapamatay pa sila bago sila mamatay. Ang dagat ng lason ay umaalulong, ang mga halimaw na lamok ay umaatungal, at ang mga cultivator mula sa Cloud Sea ay umatake ng walang takot sa kanilang buhay. Ang mga cultivator mula sa All Heaven ay nagsipasok at ang mga cultivator mula sa Summoned River ay lumapit gamit ang mga kidlat. Lahat ng ito ay nagbubuo ng isang malaking lambat ng pagpatay. Si Wang Lin ay hawak ang Heaven-Splitting Axe at nagsusulong. Sa bawat pag-swing ng kanyang palakol, mga cultivator ang namamatay. Ang kanyang mga puting kasuotan ay naging kulay dugong pula. Pagkatapos ay naging ulap ng hamog si Wang Lin at sumugod. Ang hamog na kanyang nabuo ay higit sa 100,000 talampakan ng lapad, at pinalibutan ng maraming cultivator. Lahat ng cultivator ay nilaplap ang kanilang lakas buhay bago sila naging tubig na dugo at namatay. Ito ay isang kontra-atake. Katulad ng kung paano pinatay ang mga cultivator mula sa Cloud Sea, ang mga cultivator mula sa Inner Realm ay naglunsad ng kanilang huling kontra-atake sa malupit na digmaang ito. Sa ilalim ng epekto ng mga cultivator mula sa All Heaven at Summoned River, ang mga cultivator mula sa Outer Realm ay nagkaroon pa ng maraming casualties. Ang mga halimaw na lamok at ang dagat ng lason ay parang isang bagyong kinuha ang buhay ng kahit sino na kanilang matamaan.
Mula sa higit sa 100,000 na cultivator mula sa Outer Realm na dumating, hindi pa umabot sa 80,000 ang natira. Sa sandaling ito, dumating ang ikatlong hukbo mula sa Ancient Star System. Lumitaw sila sa labas ng Realm Sealing Formation at malapit nang pumasok. Dalawang cultivator mula sa ikatlong hakbang sa gitnang yugto ng Nirvana Void ang lumitaw sa harapan. Malapit nilang dalhin ang halos 50,000 cultivator. Pagdating nila, ang mga cultivator mula sa Outer Realm na natakot at nagsisipagtakbuhan ay magkakaroon ng lakas ng loob upang lumaban. Hindi pa nakapasok ang ikatlong hukbo, ngunit ang kanilang mga sigaw ay sapat upang makita ang mga takot at nagsisipagtakbuhan ng mga cultivator mula sa Outer Realm na nagsisimula ng tumigil sa kanilang pag-urong. Nagkaroon ng isang kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay nagwawasak. Siya ay naging isang ipu-ipo at nagsumugod. Lumitaw siya sa itaas ng butas sa Realm Sealing Formation. Nakatayo siya sa loob ng puwang at iniangat ang kanyang kanang kamay. Kumalat ang kanyang tinig sa lahat ng direksyon. Habang ako ay narito, maliban na lamang kung ako'y mamatay, walang sino man ang makakapaglagos kahit kalahating hakbang sa Inner Realm. Habang siya ay nagsasalita, narinig ang mga tunog ng pagpapapop mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, agad na pinalaki ang kanyang katawan at ang kanyang 7 star na Ancient God Body ay lumitaw. Ang kanyang katawan na umaabot sa 10,000 talampakan ang taas ay labis na malaki, sapat upang magulat ang sinumang cultivator na makakita sa kanya. Sa labas ng Realm Sealing Formation, ang ikatlong hukbo mula sa Outer Realm ay nagsimulang sumugod. Hindi nila alam ang lakas ni Wang Lin, at bagaman ang malaking katawan ni Wang Lin ay nagdulot ng pagkabigla sa kanila, wala silang takot. Puno sila ng kasakiman at kabaliwan habang sumugod sila patungo kay Wang Lin na parang mga balang. Nakatayo si Wang Lin doon habang malamig na tinitingnan ng mga cultivator mula sa Outer Realm na lumalapit sa kanya. Dalawang ikatlong hakbang na cultivator ang kalmado na nakatingin sa kanya. Inilipat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa gilid, at nang dumating ang ikatlong hukbo ng mga cultivator mula sa Outer Realm, naglabas siya ng isang sigaw na kayang yumanig sa kalangitan. Patayin! Isang ethereal firestorm ang sumabog mula sa kaliwang mata ni Wang Lin patungo sa libu-libong cultivator sa harap. Ang mga libu-libong cultivator ay nagsigawan habang umatras, ang kanilang mga katawan ay nasusunog, at pagkatapos ay naging abo sa isang iglap. Patayin! Muling sumigaw si Wang Lin habang ang thunder tattoo sa kanyang kanang mata ay naglabas ng walang katapusang kulog. Ang walang katapusang kulog ay kumalat na parang dagat ng kulog na mabilis na pinalawak. Sinuman na nahawakan ng kulog ay bumagsak. Ang mga ekspresyon ng mga ikatlong hakbang na cultivator ay nagbago ng malaki. Hindi sila nag-atubiling sumugod patungo kay Wang Lin. Patayin! Muling sumigaw si Wang Lin ng pangatlong sigaw. Inangat niya ang Heaven-Splitting Axe sa itaas ng kanyang ulo at hawak ito gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos, walang awa niyang ipinagpapatuloy ang pagbagsak. Sa chop na ito, ang 7 Ancient God Stars sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay kumalabog na parang sesabog. Ginamit niya ang lahat ng kanyang Ancient God Power. Sa chop na ito, pinutol ni Wang Lin ang huling porsyento ng tiwala na mayroon ng mga cultivator mula sa Outer Realm. Sa chop na ito, lumipad ang Heaven-Splitting Axe mula sa mga kamay ni Wang Lin. Kabanata 1529 Deadlock. Ang Heaven-Splitting Axe na lumipad mula sa kanang kamay ni Wang Lin ay pinalaki ng libu-libong beses. Nang ito ay bumagsak, isang napakalaking bitik ang lumitaw sa kalawakan. Ang bitik na ito ay tumagos mula sa puwang sa Realm Sealing Formation at sumugod palabas. Ang dalawang ikatlong hakbang na cultivator ay nabigla. Sa puntong ito, hindi nila tinangkang lumaban, kundi mabilis na umiwas. Ngunit sila ay pinabagal ng dambuhalang palakol. Pagkalabas nila ng landas, ang Heaven-Splitting Axe ay muling sumugod. Damaloy ang dugo sa bawat direksyon, at parehong umubo ng dugo ang dalawang ikatlong hakbang na cultivator. Ang isa sa kanila ay nawala ng braso habang dumadaan ng palakol. Ang kanilang mga mukha ay naging mapatla at hindi na nila kayang lumaban. Mabilis silang umatras at tumakas. Bagamat nakaligtas ang dalawa sa pamamagitan ng malubhang mga sugat, hindi nakaligtas ang mga cultivator ng ikatlong hukbo. Habang dumadaan ang Heaven-Splitting Axe, maraming buhay ang natapos. Walang mga sigaw, tanging pagkawasak at pagguho. Isang napakalaking puwang na umaabot sa libu-libong talampakan ang lumitaw sa hukbo matapos dumaan ng Heaven-Splitting Axe. Ang puwang na ito ay ganap na walang laman, tanging ang amoy ng dugo na nanatili. Tumagos ang Heaven-Splitting Axe sa hukbo ng cultivator at lumipad palayo. Unti-unti itong naglaho matapos lumipad ng higit sa 1,000,000 talampakan ng layo. Ang Outer Realm ay naging tahimik. Ang ikatlong alo ng mga cultivator mula sa Outer Realm ay tumitig ng nagulat sa puwang na nilikha ng Heaven-Splitting Axe, at ang kanilang mga puso ay nanginig. Sa loob ng Inner Realm, ang mga invading cultivator mula sa Outer Realm na nakakita nito ay nagpakita ng desespero. Ang sinumang pumasok sa Inner Realm ay mamamatay.
Hinawakan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamao at malamig na tinitingnan ng mga cultivator mula sa Outer Realm sa labas ng Realm Ceiling Formation. Ang kanyang tinig ay parang isang hangin ng malamig na hangin. Sa oras na ito, isang sigaw ng tambuli ang mabilis na dumating mula sa Ancient Star System at pumasok sa Inner Realm sa pamamagitan ng puwang ng Realm Ceiling Formation. Ang tunog ng tambuli ay parang nagmulat sa natatakot na ikatlong alon ng mga cultivator mula sa Outer Realm, at tinignan nila si Wang Lin nang may kasamang mga komplikadong tingin. Inukit nila ang itsura ni Wang Lin sa kanilang mga puso. Sa isang kisap mata, dahan-dahang umatras ang ikatlong alon ng mga cultivator at hindi na sila sumugod patungo sa Realm Ceiling Formation. Lumikas sila pabalik sa Ancient Star System. Pumasok ang tunog ng tambuli sa Inner Realm at narinig ito ng mga tens of libong cultivator mula sa Outer Realm. Nag-a-atras sila ng mas mabilis patungo sa puwang sa Realm Ceiling Formation. Ang anino na ipinako sa kanilang mga puso ni Wang Lin at ng Inner Realm ay magpapatuloy magpakailanman. Ngunit si Wang Lin ay nakatayo sa puwang ng Realm Ceiling Formation. Hindi lamang niya pinigilan ang ikatlong alon mula sa pagpasok, kundi ngayon ay tinitiyak niyang pinipigilan ang tanging landas ng pagtakas para sa mga cultivator mula sa Outer Realm na nakapasok na sa Inner Realm. Pinatay ninyo ang tens of libong clouds cultivators ng aking Inner Realm. Paano ko kayo papayagang pumasok at lumabas ayon sa inyong kagustuhan? Nagkaroon ng isang kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin at hindi siya umatras kahit kalahating hakbang. Ang mga All Heaven cultivators, ang mga female cultivators mula sa Summoned River, ang mga natirang libu-libong cloud cultivators, ang umaatungal na Poison Ocean, at ang mga tens of libong mosquito beasts ay nagsugod patungo sa mga nag-a-atras na cultivators mula sa Outer Realm. Habang ang mga tunog ng pagyanig ay umalingaw, mas marami pang mga cultivators mula sa Outer Realm ang namatay. Ang desespero ay nagdulot ng isang pakiramdam ng kabaliwan na sumabog mula sa kanilang loob, at nagsugod sila patungo sa puwang kung saan naruroon si Wang Lin. Nais nilang umalis, nais nilang bumalik sa Ancient Star System. Tens of libong cultivators ang nagsugod patungo sa puwang, na ang mga cultivators ng Inner Realm ay humahabol sa kanila. Sa puntong ito, lahat ng cultivators ay nagsugod patungo sa kinaroroonan ni Wang Lin. Ang Ethereal Fire ay kumalat, at lahat ng cultivators mula sa Outer Realm na nagsusugod ay tinupok ng Ethereal Fire. Natapos ni Master South Cloud ang pinakamabagal na bahagi ng pag-aayos at malapit na itong matapos. Ang puwang sa Realm Ceiling Formation ay dahan-dahang nagsimula ng magsara, na nagpulala ng pagkamadness ng mga cultivators mula sa Outer Realm. Nagpatuloy silang magsugod habang ang Ethereal Fire ni Wang Lin ay rumaragasa. Walang cultivator ang nakalapit sa 5,000 talampakan ni Wang Lin. Nakatayo siya doon na parang isang pintuan na nagsasara sa kalangitan. Walang sino man ang makakatawid. Ang batang may malamig na itsura, ang Celestial Imperial Concubine, at ang natirang ikatlong hakbang na cultivators mula sa Outer Realm ay naging balisa rin. Ngunit dahil sa paghadlang ni Master Hong Shan at ng mga kasama nito, wala silang magawa. Ang labanan na ito ay mas matindi kaysa sa anumang nakita ni Wang Lin sa kanyang buhay. Kahit na may puso siya ng pagpatay, naramdaman niya ang lungkot. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at inalog ito, nagpapadala ng higit sa 10 ancient leaves patungo sa mga cultivators mula sa Outer Realm. Ang mga dahon na ito ay bumuo ng higit sa 10 layer ng mga seals at pinigilan ang tens of libong cultivators mula sa Outer Realm mula sa pagtakas. Ang mga mata ng mga All Heaven cultivators, ang mga babaeng cultivators mula sa Summoned River, at ang mga libu-libong cloud cultivators ay namula-mula sa pagpatay. Ang kanilang mga kamatayan at pagkakasugat ay mabigat din. Kung hindi dahil sa Poison Ocean at Mosquito Beasts, magiging mas mahirap pa ang laban na ito para sa kanila. Nais kong mamatay kayong lahat na nagmula sa Outer Realm. Wala ni isa sa inyo ang makakalabas. Ang mga salita ni Wang Lin ay puno ng determinasyon. Pagkatapos lumabas ang Ancient Leaves, mabilis na bumuo ng mga seals ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang walang katapusang mga restriction. Ang mga cultivators mula sa Outer Realm na nasilyuhan ay puno ng desespero habang nagpatuloy ang pagpatay. Kung alam nila na mangyayari ito, hindi nila kailanman piniling pumasok sa Inner Realm. Bago pa man lumitaw ang mga restriction mula sa kanang kamay ni Wang Lin, isang buntong hininga ang dumating mula sa Ancient Star System. Pagkatapos ay sumabog ang asul na liwanag na kasabay ng buntong hininga. Isang tao ang dahan-dahang lumabas mula sa asul na liwanag. Pamilyar kay Wang Lin ang buntong hiningang ito. Nang marinig niya ito, ang kanyang puso ay lumamig. Tumalikod siya upang tignan ng mabilis na gumagaling na Realm Ceiling Formation at nakita ang kalalakihang lumabas mula sa asul na liwanag. Hayaan mong bumalik sila, dahan-dahang sinabi ng kalalakihang ito habang tinitingnan si Wang Lin. Daw Master Blue Dream. Ang mga mata ni Master South Cloud, na nag-aayos ng Realm Ceiling Formation, ay kumurap. Naabot na ni Daw Master Blue Dream ang rurok ng Arcane Void Stage, kaya't wala siyang laban dito. Ang lakas ng isang Peak Arcane Void Cultivator ay nakakatakot ng higit pa sa inaasahan.
Sa 5 masters, hindi kayang pantayan ni Devil Master Nine Heaven at ni Dao Master Miao Yin si Dao Master Blue Dream. Mayroong tanging maliit na pagkakaiba sa kanilang mga antas ng cultivation, ngunit ang maliit na iyon ay parang isang malalim na bangin. Halos walang sino man ang makakapagbago ng plano ng Sovereign. Hindi ito kayang gawin ni Miao Yin, ni Nine Heavens, ngunit kayang gawin ito ni Blue Dream. Si Master Hong Shan, na nakikipaglaban sa batang may malamig na itsura, ay naging seryoso rin. Si Dao Master Blue Dream ay masyadong sikat. Tumigil sandali ang kanang kamay ni Wang Lin habang tinitingnan ang kalalakihang ito. Ang tunog ng pagpatay ay patuloy na umaalingaw sa kanyang mga tenga. Pagkatapos ng matagal na pag-iisip, nilingo niya ito at nagbigay ng isang matatag na tingin. Ayoko sanang salakayin ka. Dahil sa kabutihang ipinakita ko sa iyo dati, hayaan mong bumalik sila. Ang Ancient Star System ko ay natalo sa unang labanan na ito. Ngayon, huwag mo akong pilitin, ang kalalakihang ito ay kalmado at ang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng isang hindi matitinag na presyon. Ang tunog ng pagpatay ay dahan-daang huminto. Maliban kay Master Hong Shan at ang mga kasama niyang nakikipaglaban, lahat ay nakatutok kay Wang Lin, naghihintay ng kanyang sagot. Si Wang Lin ay pinipilit ng mga cultivator mula sa Inner Realm na igalang siya bilang Lord ng Seal Realm. Kahit hindi kasing taas ng antas ng cultivation ni Master Hong Shan, para sa kanila, karapat-dapat siyang maging Lord ng Sealed Realm. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang tinitingnan ng kalalakihang ito, at pagkatapos ng ilang sandali, pinagbuklod ang kanyang mga kamay at nagkaroon ng matatag na tingin sa mga mata. Inalag niya ang kanyang kanang kamay at milyon-milyong mga restriction ang lumitaw at nagkondense sa isang dambuhalang umbrella bone. Nang lumitaw ang buto, unti-unting bumukas ang payong at lumitaw ang realm-burning umbrella ng bigla. Tiningnan ni The Whist Master Blue Dream ng malalim si Wang Lin at umiling ng ulo habang bumantong hininga. Dahil sa aking anak na babae, ipinasa ko sa iyo ang mga spells at isang Dao spell upang iwasan ang atake ng Celestial Imperial Concubine. Iyon ang unang pagkakataon. Ang Sovereign's Fishing the Moon in the Well ay ang pangalawang pagkakataon. Ngayon ang pangatlong pagkakataon. Ngunit, Wang Lin, kailangan mong tandaan na walang pang-apat na pagkakataon. Sa pang-apat na pagkakataon, ako'y aatake, dinawi ni Dao Master Blue Dream ang kanyang tingin at lumingon. Hindi na pinansin ang lahat at nawala sa asol na liwanag. Sa sandaling siya'y nawala, ganap nang lumitaw ang realm-burning umbrella. Hindi pa ito lubusang nabuksan, ngunit ang isang walang hanggang, mapanirang apoy ay sumabog. Tinitingnan kung saan nawala si Dao Master Blue Dream, isang anino ng isang babae ang lumitaw sa harap niya. Ang babae ay tumutango at bahagyang ngumingiti. Ang mga salitang iyon mula sa maraming daang taon ang muling pumasok sa kanyang isipan. Hayaan nating magkalimutan, ang pagkawala ng buhay ay nagdulot sa anino ng babae na maglaho. Lahat ng buhay sa katawan ni Wang Lin ay sumanib sa realm-burning umbrella at naging isang puwersang magpapalakas sa pagbukas ng payong na ito. Ang malalakas na tunog ng pagyanig ay umalingaw habang unti-unting bumukas ang realm-burning umbrella, ang mapanirang apoy ay sumabog at tinakpan ng buong lugar. Ang mga cultivator ay nagsusumikap sa dagat ng apoy, at ang kanilang mga pinaluktot na mukha ay tila sumisingit sa mga mata ni Wang Lin. Ang unang labanan ay tila malapit nang magtapos sa pagbukas ng Ancient Umbrella at parehong tariff sa magkabilang panig. Ngunit sa puntong ito, isang killing intent na nagpatigil sa isipan ni Wang Lin ang dumating mula sa Ancient Star System at tumutok sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Pumikit si Wang Lin habang tinitingnan ng puwang sa Realm Ceiling Formation na tumugilid na mas mababa sa 1,000 talampakan. Nakakita siya ng isang tao na nakasuot ng puti. May hawak itong isang pana, at nakatarget ito kay Wang Lin. Ang Sovereign's Head Disciple, Feng Yi. Nakita na ni Wang Lin ang pana. Kabanata 1530 ang Li Kuang na Arco. Dao Ji Li Kuang. Ang Arco na pumutok sa kaliwang mata ng Ancient Order. Isang pambihirang yaman ng supernatural na kayang magpagalaw ng kalangitan, na maaring ituring narurok ng paglikha. Umuwersa ito sa matibay na Dao spell ng Ancient Order. Isang makapangyarihang Arco na nag-alis ng mga alaala ng kanyang tahanan, at tinanggal ang kalahati ng kanyang mga alaala. Nang umupo si Wang Lin sa trono sa libingan ng Ancient Order at pumasok sa isang estado ng panaginip, personal niyang nasalayan ang lakas ng Li Kuang na Arco. Ang palasong iyon ay sapat na upang magpabagsak ng mundo. Sa mga mata ni Wang Lin, kahit ang Realm Ceiling Formation ay magigiba sa lakas nito na walang kakayahang makapagbigay ng resistensya. Ang Arco na ito ay hindi nagmula sa mundong ito. Isang mahalagang yaman mula sa tinubuang bayan ng Ancient Order. Ito ang pinakamalakas na yaman na nakita ni Wang Lin maliban sa Heaven-defying Bead at ang compass na pangturo mula sa Fallen Land. Paano hindi matatakot si Wang Lin sa yaman na ito? Ang mga mata niya ay kumurot at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na lamig na kumalat sa buong katawan niya. Nakaramdam pa siya ng mga alon ng sakit mula sa pagitan ng kanyang mga kilay.
Ang lahat ng buhok sa katawan niya ay tumayo at isang pakiramdam ng buhay at kamatayan ang sumat sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ay mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Ang arko na iyon ay kinuha ng 7 kulay na dawis noon, at ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Ang taong ito ay ang pinuno ng disipulo ng Sovereign. May kaugnayan ba ang Sovereign sa 7 kulay na dawis? Pinanood ni Wang Lin ang batang lalaking nakasuot ng puti ng may malamig na tingin. Ang mukha ng batang lalaki ay mabilis na tumanda habang ang arko ay kumukuha ng kanyang lakas ng buhay. Pinapalakas niya ang arko gamit ang kanyang buhay. Maliban sa 7 kulay na dawis, si Wang Lin na lang ang tanging tao na nakakaalam ng pinagmula ng arko na ito at nakakita na ng lakas nito. Ang matinding titig na nakita sa mga mata niya ay nagdulot ng kalituhan sa iba. Mula sa pananaw ng mga tagalabas, ang batang lalaking nakasuot ng puti ay nasa unang yugto pa lamang ng Nirvana Scryer, at ang arko sa kanyang kamay ay walang anumang alingaw, na parang isang ordinaryong arko lang. Ang seryosong ekspresyon ni Wang Lin ay nagsupol sa kanyang isipan, na nagbigay daan upang pumasok siya sa isang estado ng kawalan. Parang ang lahat ng bagay ay nawala, at ang tanging natirang bagay ay ang arko na dahan-daang hinihila. Buti na lang, ang arko na ito ay walang palaso. Ang tanging palaso ay nawala sa kawalan matapos kunin ang kaliwang mata ng Ancient Order. Walang nakakaalam kung ang nakakagulat na palaso ay umiiral pa o kung nasaan ito. Naisip ni Wang Lin na kung matutuntun niya ang palaso, maaari niyang matutuntun kung saan napunta ang kaliwang mata ng Ancient Order. Gayunpaman, maliban na lamang kung ang palaso ay nasa isang lugar kung saan walang tao, tiyak na may makakakita nito at magpapalakas ng mga bituin. Maaari pang magdulot ito ng kalamidad habang naglalaban-laban ang mga tao para dito, tulad ng heaven-defying bid. Pero, hanggang ngayon, wala pang narinig si Wang Lin na may kaugnayan sa palasong ito mula sa mga matatandang mito o alamat. Para bang ang palasong ito ay naglaho na parang walang bakas. Bagamat ang arko na walang palaso ay nakakatakot pa rin, hindi ito maihahambing sa nakakatakot nito noon. Kung mayroon pa itong palaso, wala na sanang pagkakataon si Wang Lin na makaligtas mula sa isang pagbaril ng arko na ito. Pinanood niya ang batang lalaki na nakasuot ng puti. Lahat ng galaw ng batang ito ay naging mabagal sa mga mata ni Wang Lin. Pinanood ni Wang Lin ang batang lalaki na itinaas ang kamay at dahan-daang hinayla ang string ng arko hanggang maging isang buong buwan. Sa puntong iyon, naramdaman ni Wang Lin ang matinding sakit mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa ilalim ng matinding sakit, naramdaman ni Wang Lin na parang isang pangil ay tumagos sa kanyang ulo at dumaan sa kanyang utak. Bumasa ng pawis si Wang Lin sa noo. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Lumingon si Wang Lin at tiningnan ang batang lalaking nakasuot ng puti habang hinihila ang arko. Nang makita ni Wang Lin ang arko, isang dambuhalang angal ang nagmula sa kanyang katawan. Lumingon siya at naging malabo ang kanyang katawan, parang nais niyang magsanib sa mundo. Kasabay nito, mabilis na itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang kanyang 7 sinaunang bituin ay mabilis na umiikot at lumabas mula sa kanyang noo. Ang 7 bituin ay umiikot sa harap niya, na naglalabas ng isang malakas na aura ng sinaunang Diyos. Habang ang aura ng sinaunang Diyos ay kumalat, ang pinuno ng Ancient Order ay agad na lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Inayos na ni Wang Lin ang lahat ng bagay sa sandaling mag-alis na siya. Ang reaksyon niya ay mabilis na naging sanhi ng pagkabigla ng batang lalaking nakasuot ng puti. Nang maglaon, mayroong isang kilig na lumitaw sa kanyang mga mata. Baka nakikilala niya ang arko. Nang maisip ito ng batang lalaki, ang kamay niya na humahawak sa string ng arko ay kumawala. Nang kumawala ang string, narinig ang isang buzzing na tunog. Una, mahina ito, at pagkatapos ay isang makapangyarihang liwanag ang nagtipon sa arko. Ang kaliwang kamay ng batang lalaki na puno ng laman at dugo ay sa sandaling ito nagsimulang magkulubot. Hindi lang ang kanyang kaliwang braso, ito ay mabilis na kumalat at kalahati ng kanyang katawan ay naging parang mami. Gayunpaman, ito ay nakatago sa ilalim ng kanyang malaking damit, kaya't hindi ito nakikita ng iba. Parang isang malaking bahagi ng kanyang lakas ng buhay ay pumasok sa arko sa sandaling kumawala ang string. Ang liwanag ay nagtipon hanggang mabuo ang isang milky white na fountain arrow. Nang kumawala ang string ng arko, tumama ang palaso papunta sa target. Ang palasong ito ay sobrang bilis. Tumagos ito agad sa kawalan patungo sa agwat ng Realm Ceiling Formation na hindi hihigit sa 500 talampakan ng lapad. Habang papalapit ang Phantom Arrow sa agwat, ang mahina na buzzing ay umabot sa rurok at naging isang angal na yumanig sa langit. Ang mga cultivator sa loob ng Realm Ceiling Formation, mula sa Inner at Outer Realm, ay yumanig dahil sa angal. Parang ang kanilang mga isipan at orihinal na enerhiya ay hinihigop ng tunog na ito. Dahil dito, ang mga cultivator mula sa dalawang panig na malubha na ang mga sugat ay hindi kinaya ang angal. Dumyugo sila mula sa mga butas ng katawan, nagkulaps ang kanilang mga kaluluwa, at agad na namatay. Ang angal mula sa kanyang palaso ay nagdulot kay Master Hongshan, Master South Cloud,
at ang iba pang third step cultivators na huminto sa kanilang labanan. Tumangala sila na may pagkabigla sa kanilang mukha. Tanging ang Celestial Imperial Concubine at Purple Dream mula sa Summoned River ang nagpakita ng bahagyang takot sa kanilang mga mata nang makita nila ang Arko. Ang Arko na iyon. Ang Arko na iyon ay nasa kanyang mga kamay. Isang nakakagulat na hiyaw ang umalingaw habang ang Phantom White Arrow ay tumutok sa agwat sa loob ng Realm Sealing Formation. Nang pumasok ito, kahit ang Realm Sealing Formation ay nayanig. Hindi lamang ang isang bahagi ng Realm Sealing Formation, kundi ang buong Realm Sealing Formation na nagtatakip sa buong Inner Realm ay nagsimulang magyugyug ng malakas.